Hoy Fidel, lumabas ka dyan! Oh, bakit po Mang Manuel? Ano po bang problema nyo? Nagtatanong ka pa talagang tao ka? Wala ka bang talagang isip? Hindi ko po alam kung anong problema nyo eh. Kung hindi nyo po sasabihin kagad umalis na lang po kayo. Nakakabala po kayo sa ginagawa namin eh. Wala akong pakialam kung makakabala ko. Lumabas ka dyan at mag-toast tayo dalawa. Di ba ang yabang-yabang mo kanina sa bilyaran? May nalalaman ka pang banda blessing. Akala mo naman kung sinong magaling. Ano po bang kinagagalit nyo ron? Yung tinalo kita o yung umayaw na ako para hindi na kayo makabawi? Pareho yun. Buang ka. Kung nagalit kayo ron, pasensya na po. Laro lang naman yun eh. At saka wala namang pustahan. Kahit na walang pustahan, pinahiya mo ko sa mga kumpare ko. Di sa susunod, para hindi ho kayo mapahiya, dapat ginalingan nyo. Sinasabi mo bang hindi ako marunong magbilyar? Kayo po nagsabi niyan ha, hindi ako. Lumabas ka nga rito! Mag-toast tayo! Pwede naman kayong pumasok eh. Bakit pa ako lalabas? Ganun pala ha? Teka, ano ba nangyayari dito? Bakit na sumisigaw? Eto kasi kasawa mong hilaw eh. Napakayabang. Hoy, kilala ko si Fidel. Hindi yan mayabang. Kung hindi ka manalo sa kanya, bakit hindi mo nalang tanggapin? Maglaro ka na maglaro para mas lalo ka pang gumaling. Para sa susunod, matalo mo na itong si Fidel. Hindi yung para kang bata dyan na nagmamaktol kasi hindi ka pinagbigyan. Anong sinabi mong babae ka? Ang sabi ko, kahit na kailan, hindi ka mananalo sa asawa ko kung puro ka ganyan. Dinadaan mo lagi sa init ng ulo at sa tapang-tapangan eh. Kapag itong asawa ko pumalag sa'yo, ewan ko na lang talaga kung hindi ka rayumahin. Abat, tarantado ka rin palang babae ka eh no? Hoy, umayos ka sa sinasabi mo ha. O bakit? Halika dito! Ano? Hindi na nakatiis sa matandang si Manuel. Pumasok na ito sa kanilang bakuran at agad na sinuntok si Fidel. Nailagan lamang ito ng lalaki dahilan para mawala ng balanse ang matanda at masubsob ito sa planggana na may nakababad na labahan. Hindi pa nakontento ang matanda. Muli itong bumangon. Akmang susuntukin ulit si Fidel pero nakailag na naman ito. Nasubsob na naman ang mukha ng matanda sa halamanan. Gigil na ito sa kanila. Mang walang hiya kayo. Walang hiya kayo talaga kahit kailan. Suntok ng suntok ang matanda. Pero kahit ni isa ay wala man lang tumatama. Dumating na nga lang ang mga barangay tanod at naawat na rin ito. Dinala sila sa barangay at sinubukang pagbatiin. Pero masyadong matigas sa matandang si Manuel. Galit pa rin ito sa kanila. Naunang umalis ang barangay at hindi man lang kumausap ng maayos sa opisyal ng kanilang barangay. Akala siguro na matandang yun makakaisa siya sa akin. Ang bagal-bagal niya kayong kumilos. Ang dali-daling ilaga ng mga suntok niya Ikaw naman kasi, alam mo naman pikon yung taong yun, nakipagbilyar ka pa talaga sa kanya. Naglalaro kasi kami kanina ni paring Marvin. Siya itong nakigulo Inago niya yung tako kay paring Marvin at kinalaban niya ako. Ako naman, syempre hindi ako papayag na binastos niya si paring Marvin. Kaya sa halip na sampalin o suntukin ko siya, tinalo ko na lang siya sa bilyar. Yung matandang yan, wala na talagang pinagkatandaan. Tumandang paurong ang loko. Maiba na tayo mahal. Yung mga maniba ayos na. Pinatay ko na yung apoy noon. Hindi ka ba sumilip dun sa likod bahay? Sisilip na nga sana ako. Ang kaso nga lang umepal naman itong si Mang Manuel. Ilako na natin yung sa baryo mamayang alas 5 Sana naman, maraming bumili sa atin Ilang araw na tayong matumal Mabuti na lang talaga nakapagbayad na tayo ng mga utang natin. Sana talaga. Nakakasawa na kayang mag-ulam ng tuyo. Pasensya na mahal Hindi ganitong buhay ang pinangako ko sa iyo nung bago pa lang tayo ikasal. Ano ka ba? Hindi naman ako nagrereklamo na ganito ang buhay natin. Masaya naman ako basta kasama kita palagi. Di bale, huwag ka mag-alala. Kapag nakuluwag-luwag, ipapasyal talaga kita. Hinawakan na lamang ng lalaking si Fidel ang kamay ng kanyang asawa. Nang makabalik na sila sa kanilang bahay, ay pinagtuunan na ulit nila ang mani na ilalako nila
Mabilis na lumipas sa mga sandali. Naihanda na rin nila ang kanilang paninda. Ganon din ang kariton na kanilang gagamitin sa paglalako. Makulimlim nung mga sandaling yon, kaya kinakabahan na naman ang mag-asawa. Kapag umulan kasi, mababa lang ang magiging benta nila. Mas mababa kumpara noong mga nakaraang araw. Fidel, nabalitaan mo ba yung nangyari sa anak ni Aling Irma? Naku, chismis na naman yan. Eh di wag na. Ano bang nangyari sa anak ni Aling Irma? Parang nabaliw eh. Ha? Parang nabaliw? Bakit daw? Anong nangyari? Ang chismis, galing daw kasi sa kabilang isla yung anak niya, kasama yung mga kabarkada. Tapos, merong sinasabi tong anak niya. Meron daw silang nakitang maraming ginto sa islang yun. Ang kaso nga lang, hindi nila nakuha kasi meron daw nagbabantay na ano? Na ano? Maniniwala ka ba sa sasabihin ko? Paano natin malalaman kung hindi mo sasabihin? Meron daw nagbabantay na aswang sa isla na yun. Ha? Aswang? Sigurado? Yan nga raw ang kwento ng anak ni Aling Irma bago daw yun masiraan ng ulo. Ngayon kasi hindi na raw makausap na maayos eh. Alam mo, matagal nang usap-usapan ng ginto sa islang yun eh. Pero wala akong narinig na kwento na may aswang na nagbabantay doon. Ang pagkakaalam ko lang, walang napunta doon kasi nga marami daw ahas doon. Hindi raw totoo na maraming ahas. Sabi-sabi lang yon ng ibang mga nakakaalam para kakaunti lang ang pumunta ron. Pero alam mo ano pa ang chismis? Yung ibang nagpakalat na maraming ahas doon, nagpunta doon sa isla. Hindi na raw nakabalik. Bakit anak ni Aling Irma at mga barkada nakabalik? Baka kasi hindi naman din nila masyadong pinasok yung isla. Ay nako, hayaan na natin yung mga yan. Ang titigas din kasi ng mga ulo ng mga kabataan ngayon eh. Akala mo kung sino na. Tapos ngayong nagkaroon sila ng problema, saan ang bagsak nila? Sa mga magulang din. Napatigil ang dalawa sa pagtutulak ng kariton nang mapadaan sila sa bahay ni Marvin. Ang kaibigan ni Fidel na wala namang ibang ginawa kundi ang mambabae. Sinasabi ko sa iyo layuan mo ang taong yan. Baka mamaya matuto ka pa mambabae dyan. Hindi naman kami pareho, mahal. Uy, pre! O pre, Balita ko kanina nasa barangay ka raw Nag-away ba kayo nito ni Linda? loko, si Mang Manuel ang kaaway ko kanina. Si Mang Manuel? Bakit? Sinugot ka talaga niya sa bahay niyo? Oo, akala ko nga rin nagbibiro lang siya nung nandun tayo sa bilyaran eh. Walang iyang matandang yan Kahit na kailan, pikon. Dapat sa kanya hindi na naglalaro ng bilyar Palibasa kasi tinalo mo, napaya siguro sa mga kasama niya. Hayaan mo na. Pero, pre, may gagawin ka ba mamayang 9:00? May okasyon kasi akong pupuntahan Baka lang pwede mo akong... Hindi pwede, Fidel. Magpapahinga siya ng mga ganong oras. Baka mamaya impluwensyahan mo pa itong asawa ko Uy, grabe ka naman, Linda. Hindi naman ako masamang tao, no? Hindi masamang tao pero ang dami mong babae. Anong tawag mo doon? Playboy! With a loving heart. Tumigil ka. Malaman-laman ko lang na isinama mo ito sa pambababae mo. Sigurado malilintikan ka sa akin. Pre. Nagbabanta asawa mo Wala naman akong ginagawa Pasensya ka na pre, hindi ako pwede mamaya Sige na, enjoy ko na lang. At saka mamaya pagod na ako. Ipapahinga ko na lang din talaga yun. Sige na nga. Pabili na lang ako ng mani para matuwa sa akin si Linda. Matuwa? Isusumbong kita sa tunay mong kasintahan Uy, wag yan. Siya pa, hindi mo alam kung sino yung tunay. Natuwa na lamang ang lalaking si Marvin. Iritado naman si Linda rito. Matapos maibigay ang mani, ay agad na rin naman silang umalis. Pakaway-kaway pa si Marvin na ikinaasar naman ni Linda. Inabot na sila ng gabi kakalako ng mani. Sa awa ng Diyos, marami-rami naman silang naibenta. Sasapat na ang kita nila para sa 2 araw nilang pagkain.
Mahal, bibili lang ako ah. Oh, saan ka na naman pupunta? Bibili ako ng bigas. Kasi baka bukas sarado sila Aling Pepeng. Baka naman dumiretso ka pa kay Marvin Hindi no. Ba't naman ako dediretso dun eh? Wala namang bilihan ng bigas sa kanila. Abay malay ko ba? O sige na, bilisan mo na lang. Lumabas ang lalaking si Fidel. Habang naglalakad siya, narinig niya ang grupo ng kalalakihan na nag-uusap sa bakuran. Pagsilip niya ron, nakita niya ang kanyang pinsan na si Lindon. Itong nangunguna sa kung anuman ang kanilang binabalak. Kapag nakuha natin yung gintong yun sa isla na yun, paldo-paldo na tayo. Siguradong magbabago na yung buhay natin. Baka akaalis na rin tayo sa baryong to. O ano, sasama ba kayo? Sira ulo na naman tong si Lindon no. Nagyaya na naman ng mga tao. Di ba nila alam ang nangyari sa anak ni Aling Irma? Ay nako. Napapailing na lang si Fidel. Lalagpasan na lang sana niya ang mga yon pero tinawag siya ng kanyang pinsan. Lumapit ito sa kanya at inakbayan pa siya. Sakto, nandito ka, insan. Gusto mo bang sumama sa amin? Bala kasi naming Pumunta doon sa isla para hanapin yung mga ginto. Oo! Bakit mo alam? Ang galing mo naman ah. Hindi ako interesado dyan, insan. Kayo na lang. Kapag nakuha natin ang gintong yun, hindi na kayo maglalako ng maninilinda. Yayaman na kayo. Sige na, sumama ka na. Para din naman to sa atin eh. Habang wala pang ibang nagkaka-interest doon, kailangan na natin puntahan. Ha? Hindi mo ba alam yung nangyari sa anak ni Aling Irma? Hindi alam. Alam ko yun siyempre. Nakipag-unahan pa nga sila sa amin eh. Di alam mo rin naman siguro kung bakit naging tuliro yung tao. Oo, sinabi nilang may aswang. Sus ko naman. Dati sinasabi maraming ahas. Ngayon naman aswang. Alam mo kung bakit parang nabaliw yun? Dumaan sila sa parting malakas ang alon. Kaya muntik-muntikan na silang mamatay, insan. Eto isipin mo kung totoo ngang merong aswang doon, hindi na sila dapat nakabalik, di ba? Biglang napaisip ang lalaking si Fidel. May punto rin naman si Lindon. Kahit na hindi pa siya nakakakita ng aswang, naniniwala siya sa nilalang na yon. At alam niya na ang mga aswang ay mababangis. Lalo na kung meron itong pinoprotektahang kauri o lugar. O di ba? Hindi totoong may aswang doon. Haka-haka lang nila yun. Sadyang hindi lang nila alam ang diskarte, no? Kung talagang may ginto sa isla na yon, bakit hanggang ngayon wala pa rin nakakakita? Alam mo kung bakit? Kasi hindi nila pinag-aralan. Ako, pinag-aralan ko kung saan pwedeng nakatago yung ginto. Kaya ngayon, meron na akong ideya. Ang kailangan ko na lang ay kasama. Kapag nagtagumpay kami at hindi ka nakasama, insan, abay bahala ka. Hindi ako mamimigay. Sige na, wag na lang. Hindi talaga ako interesado, insan. Sensya na. Hayaan mo na lang na habang buhay kang nagtitinda ng mani. Di ka ba nahiya sa sarili mong kasama mo si Linda sa isang maliit at lumang bahay ni Tito at ni Tita? Insan, kailangan mo ring dumiskarte, no? Hindi ka yayaman sa mani. Uy, magdaan-daan ka sa sinasabi mo Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Doon lang tayo sa realidad. Kung ayaw mo maghirap, kailangan mo gumawa ng ibang diskarte. Hindi ka uunlad sa barya-barya lang nakita araw-araw, no? Hindi ka uunlad kung ang iniisip mo lang nakikitain mo para lang maisalba mo ang isang araw. Insan, maikli lang ang buhay. Pero dapat yung buhay natin, inilalagay natin sa magkakaibang lalagyan. Para kapag natapon yung isa, meron ka pang isa. Kaya nga ay naku, manahimik ka na nga. Hindi nga ako interesado. Ay, bakit ba yung mga tao ngayon kapag binibigyan ng ideya, ayaw? Ganyan ba talaga mga tanga? Galit na matuto? Sa sinabing yun ni Lindon, ay tuluyan ang nag-init ang dugo ni Fidel. Wala na itong pakialam. Kahit na mas malaki pa ito sa kanya, hinawakan niya ang kwelyo ni Lindon at saka hinablot na malakas. Toy, napadaan lang ako dito, tapos iinsultuin mo ako? Oo,
Wala naman ako sinasabing mali Masama meron, pero hindi yun mali. Tama naman talaga mga sinabi ko Mukha lang masama kasi masakit. Mukha lang mali kasi mahirap tanggapin. Wes, wala akong pakialam sa mga pangaral mo. May sarili kaming buhay. Ibang landas ang meron kami habang ikaw, asa ka lang sa mga bagay na madali mong makuha. Huwag mo ako gaya sa'yo, no? Ako, nagsisikap ako. Ikaw, umaasa ka sa bagay na hindi mo naman sigurado. Ay, naku, bitiwan mo nga ako. Amoy mani ka O sige, ganito na lang. Papatunayan ko sa'yo na totoong may ginto. At kapag napatunayan ko yon, araw-araw kitang iinggitin. Huwag ka ring uutang sa akin kapag nabulok yung mga mani ninyo kapag walang nabili Uy! What's happening here, my homies? Ano ka ba? Pa-English-English ka pa. Sino naman ba yung kasama mo? This is my girl. Ano bang problema rito? Ito kasing pinsan ko nang iinsulto. Iniinsulto niya yung paraan ng pamumuhay namin ni Linda. Is that truth? Uy, magtagalog ka na lang. Mali-mali pa ang English mo Bakit mo nga iniinsulto yung kaibigan ko? Napinsan mo? Sinabihan ko lang naman siya na kung sakali makukuha namin ng ginto sa isang biranda, yayaman na kami. Hindi na niya kailangan pang magtinda ng mani. Ayun, nagalit siya kaagad. Ayaw kasi niya ng katotohanan Hindi niya matanggap na may iba pa palang paraan sa pag-unlad maliban sa pagtitinda ng mani. Kung gusto mo ang yumaman gamit ang kayamanan na hindi naman sa'yo, di ikaw na nga lang. Doon ka magaling Ang pakinabangan ng hindi naman sa'yo. Oh, kita mo na Marvin Sino lang iinsulto ngayon? Ako ba? Tama na nga yan. Ang mabuti pa, kung hindi nyo kaya magkasundo, di wag na lang kayo mag-usap. Magkasundo naman kami nito ni Fidel Siya nga lang ang close ko na pinsan ko Ngayon lang talaga siya nagkaganyan. Masyadong balat sibuyas. Di subukan mo ako. Nang magkaalaman na kung sino talagang balat sibuyas. Uy, hindi nyo naman kailangan lumabot sa suntukan. Kalma, relax. Tingnan nyo ako, chill lang with my girl. Kayusin mo ugali mo, Lindon Hindi lahat aayon sa'yo. Diyan ka na nga. Binanggapan ni Fidel ang kanyang pinsan at saka umalis na rin. Napabuntong hininga na lang din siya. Pero sa kabilang banda ay napaisip din siya. Naitanong niya sa sarili kung hanggang kailan nga ba sila magtitiis sa buhay na mahirap. Kung hanggang kailan nga ba sila aasa sa benta na mani. Nang makabili na siya ng bigas, agad na rin siyang bumalik sa kanilang bahay. Sinubukan pa siyang isama ni Marvin sa gala pero siya na mismo ang umayaw. Mainit ang ulo niya noon pero hindi na lamang niya pinahalata sa kanyang asawa. Kinabukasan, Mahal? Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Sobrang sakit ng tiyan ko, mahal. Hindi ko kayang tumayo. Baka naman may nakain ka na sira na. Hindi ko alam Hindi ko na talaga kaya. Natataranta ang lalaking si Lindon ng mga sandaling yon. Agad-agad na rin niya itong binuhat. Mabuti na lang ay napadaan ng lalaking si Lindon. Dala-dala nito ang pinapasada nitong tricycle. Bago pa ito parahin ni Fidel, ay tumigil na agad ito sa harapan nila. Oh, ano nangyari dyan? Masakit ang tiyan ko. Sobra. O sige na, sakay mo na yan dito. Kahit na magkagalit silang dalawa ni Lindon ay isinakay na ni Fidel ang babae. Agad nila itong ibinyahe patungong ospital. Pagdating doon ay diniretso si Linda sa emergency room. Habang ang dalawang lalaki naman ay nasa pinto lang at nakaupo sa gilid ng pasilyo. Ano ba nangyari? Bakit sumakit ng tiyan yan? Ewan ko. Pagising namin masakit na tiyan niya Di ko rin talaga alam. Buti na lang nadala kagad natin dito. Insan, yung tungkol kagabi. Pasensya na Pagod lang ako nun kaya mainit ang ulo ko. Naintindihan naman kita Masyado rin akong walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Kaya pasensya ka na rin sa akin. Tutuloy niyo pa rin ba yung paghahanap ng ginto? Oo naman. Yun na lang ang pag-asa ko
Ayos lang kung hindi ka sumama. Di na kita pipilitin, ako na lang. Insan, desperado na ako eh. Yun na lang talaga natitirang paraan para bumalik sa akin ang anak ko. Ha? Bakit? Nagkaproblema ka na naman ba sa anak mo? Tumutol yung biyenan ko na dalaw-dalawin ko si Bianca sa bayan. Ang sabi, saka ko lang daw madadalaw ang anak ko kapag kaya ko nang buhayin. Kapag may pera na ako. Ayaw nilang maging close kami ng anak ko kasi wala naman daw akong pera. Di ko may bibigay yung gusto ng bata. Iyan ba ang dahilan kung bakit desperado kang yumaman? Oo, insan. Wala na akong ibang naiisip eh. Pambira naman oh. Di mo naman sinabi kaagad di sana naiintindihan kita. Nagalit ka kasi kaagad eh. Oo nga pala. Ako nga pala unang nabwisit. Kaya kahit na alam kong 50-50 ang tsansa na mahanap ang ginto, susubukan ko pa rin. Kapag wala yung ginto, wala na rin ang anak ko eh. Baka di ko na siya makita pa. Ipapakulong daw nila ako kapag lumapit ako nang wala akong pera. Grabe naman yung biyenan mo. Hindi na lang maging pataba sa lupa eh. Swerte ka nga sa biyenan mo eh. Bakit naman swerte eh? Ang sama nga rin ng ugali. Swerte ka kasi matagal ng patay. Sira ulo ang putik. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na rin ang doktor. Binalita sa kanila nito na ang babaeng si Linda ay nakitaan ng bukol malapit sa bitukan nito. Kailangang maalis ang bukol dahil kung hindi, maaaring lumala ito at ikamatay niya. Kamot ang ulo ng lalaking si Fidel. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng malaking pera para maoperahan ang kanyang asawa. Hirap na nga sila sa pang-araw-araw na gastos, kailangan pa niyang dumiskarte. Wala na siyang alam na maaaring utangan. Lahat ng inutangan nila noon ay ayaw na silang pahiramin. Matagal na din kasi silang hindi nakakabayad. Diyos ko, saan naman ako hahanap ng ganung kalaking pera? Ay nako, nakakainis talaga oh. Kung kailan naghihirap kami saka naman darating tong problema na to. Napasandal na lamang siya sa dingding. Bigla na lamang pumasok sa isipan niya ang sinasabi ni Lyndon sa kanya. Sa puntong ito, tila ba nagkaroon siya ng interes sa sinasabing ginto. Desperado na rin siya. Kaya handa na niyang kainin ang lahat ng sinabi niya kay Lyndon nung gabi. Nagmamadali siyang tumakbo. Hinabol niya ang kanyang pinsan na kalalabas lang din ng ospital. Naabutan naman niya itong kakasakay lang din ng tricycle at papalis na sana. Insan! Insan! Oh, balita. May sinabi na ba, doktor? Oo, nakausap ko na. May bukol daw malapit sa bitukan ni Linde. Kailangan maoperahan sa susunod na araw. Problemado ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Insan, yung bang sinasabi mong ginto, malaki ba talaga ang tsansa na totoo yan? Bakit? Sasama ka na ba? No choice ako eh. Kailangan ko ng pera. Kaya, sige na. Kakainin ko na lahat ng sinabi ko sa iyo kagabi. Basta, kailangan lang maoperahan si Linda. Ngayon, gusto ko malaman kung sigurado bang merong ginto talaga ron. Malaki ang tsansa na totoong tungkol sa ginto. Sabi kasi ng mga matatanda, nung panahon daw ng mga Hapon, isa ang isla na yun na pinag-iwanan ng yaman nila. Kaya malaki ang tsansa na totoo yun kasi totoo rin naman nagpunta ang mga Hapon dun eh. Meron pang ang watawat nila ron, di ba? Kung totoo yan, sige na, sasama na ako sa'yo. Kahit isang ginto lang, basta mapagamot ko lang si Linda, okay na ako. Hindi lang isang ginto makukuha natin dun, insan. Baka marami pa. Ano bang gagawin natin? O sige, ganito. Mamayang gabi, aalis kami. Magpaalam ka na kay Linda. Nako, di ako papayagan nun, no? Kaya ibang dahilan na lang ang sasabihin ko. Di, ilim na lang din natin. O sige, mamayang hapon, babalikan kita. Okay? Tinapik na lamang siya ng kanyang pinsan at saka pinandar na rin ang tricycle. Isang malalim na paghinga na lamang din ang kanyang nagawa.
Naramdaman niyang tila sumasakit ang kanyang ulo. Napaupo na lamang din siya sa gilid. Maya-maya, pinuntahan niya ang kanyang asawa. Gising na si Linda. Bagya na ring nawala ang sakit ng tiyan nito. Ano? Kumusta ang pakiramdam mo, mahal? Ayos na, nawala na yung sakit. Siguro pwede na ako makauwi. Mahal, ang sabi ng doktor, may nakitang bukol malapit sa bituka mo. Kailangan maalis yun kasi kung hindi, baka lumala. Anong bukol? Iayos na nga ako oh. Wala na akong nararamdamang sakit. Kasi, binigyan ka lang ng pain reliever. Pero pwedeng sumakit ulit yan. Fidel, alam mo na wala naman tayong pera para magpa-opera, di ba? Hindi na naman pwedeng hayaan na lang natin yan. Basta, akong bahala. Gagawa ko ng paraan. Anong gagawin mo? Kahit ano. Basta madiskartehan ko lang. Huwag na kaya. Mahirapan ka lang eh. Wala naman akong pakialam kung anong paghihirap yung danasin ko. Ang mahalaga sa akin, gumaling ka. Pasensya ka na. Naging pabigat pa ako. Huwag mong isipin yan. Hindi ko naman iniisip yan sa iyo eh. Gagawin ko lahat na makakaya ko para makaalis ka rito. Basta magtiwala ka lang sa akin, mahal. At sundin mo lahat ng sinasabi sa'yo ng doktor. Sila ang nakakalam ng lahat. Tumangutangon na lamang si Linda. Matapos ang pag-uusap na yon ay iniwan na muna ni Fidel ang kanyang asawa. Sumapit ang hapon, pinuntahan niya ang pinsan niyang si Lindon. Naabutan niya ito sa tapat ng bahay na kasama na ang ilan nitong barkada. Nagulat din si Fidel nang makita niyang naroon din si Marvin. Oh, bakit ka nandito? Nilapitan ako kanina eh. Baka daw pwede ko siyang isama. Di isinama ko na. Mas marami, mas maganda. Malay mo, sandamukal pala yung makukuha natin. Di mas madaling ilabas ng isla kung marami tayo. Yo! Dulat ka no? Ako lang ito, pre. Sasama-sama ka pa. Yung kikitain mo naman dito pambababae mo lang eh. Uy! Be slow to pass judgment, brody. Hindi ako ganyan, no? Naku, tumigil ka nga kakayoyo mo. Yoyoin ko yung mukha mo dyan para kang timang eh. O sige tayo na. Nakahanda na ang bangka natin. Puntaan na natin yung ginto. Hindi nagtagal ay magkakasama na rin silang naglakad paalis. Pagdating nila sa dalampasigan ay agad-agad na silang sumakay ng bangka. Pinandar na agad nila ang makina. Noong mga sandaling yon, aminadong kinakabahan ng lalaking si Fidel. Kahit kasi hindi pa siya nakakaengkwentro ng aswang sa buong buhay niya, meron pa rin parte ng kanyang pagkatao na nagsasabing baka totoo ngang merong aswang doon. Huminga na lamang siya ng malalim. Inisip na lamang niya na kailangan niya ng pera para sa pagpapa-opera ng kanyang asawa. Nakikita niyo yung islang yon? Doon na yon. Malapit na tayo. Kaunting-kaunti na lang. Kaya kung ano man ang dadatnan natin, iandaan niyo na ang sarili niyo ha. Bakit? Totoo bang may aswang doon? Hindi aswang ang tinutukoy ko, kundi yung mga kagaya rin nating tao na may mga baril. Mga tao na kagaya natin na gusto ring makuha ang ginto. Sila lang makakatapat natin doon. Anong gagawin natin sakali makatapat natin sila? Hanggat wala naman silang ginagawa sa ating masama, wala rin tayong gagawin. Basta ang focus lang natin, mapuntahan kung nasaan yung ginto. Huwag kayong mag-alala mga pre. Meron akong hinala kung nasa nakatago mga kayamanan na yun. Ngumisi si Lindon. Malakas ang kumpiyansa nitong mahahanap na nila ang ginto. Ilang taon na rin kasing pinag-aralan ng binata kung saan ba talaga maaaring nakatago ang kayamanan. Isang tahimik at payapang isla ang tumambad sa kanila nang tumigil na sila sa mismong harapan nito. Namamangha sila sa kanilang nakikita. Kahit si Fidel rin ay nakaramdam ng paghanga sa lugar na yon. Sobrang sariwa ang hangin na nagmumula roon. Pakiramdam niya, masarap tumira sa ganong klase ng isla. O kasama, narito na tayo. Sige, buksan ninyo na yung mga ilaw ninyo. Sasapit na ang gabi.
Kanya-kanyang pindot ng flashlight sila Fidel. Sinimulan na rin nila ang paglalakad. Pre, bakit pala bigla ka nalang pumayag? Di ba, muntikan pa kayong mag-away niyang si Lindon? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Nasa ospital si Linde. Kailangan ko ng pera para mapaoperahan siya. Anong nangyari? Bakit kailangan maoperahan? Basta, malapit sa bituke. Kaya nga sana makuha na natin yung ginto rito. Kailangan ko ng pera eh. Kung hindi maoperahan si Linda, baka mas lalong lumala yung kondisyon niya. Nako, kailangan mo na talaga ng pera, pre. Ikaw, anong gagawin mo sa kikitain mo rito bukod sa pambababae mo? Baka magtayo na lang ako ng negosyo. Tapos yung tira, hahanap ako ng magandang babae tapos ibabahay ko na. Kakaiba talaga takbo ng utak mo no? Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan nang dumilim ang paligid. Napatigil sila sa kanilang paglalakad nang maramdaman nilang tila merong sumusunod sa kanila. May mga kaluskos, may mga yabag ng paa na hindi nila alam kung saan nagmumula. Mga ilang sandali lang, naramdaman na rin nilang tila nasa itaas na yon. Ano yun? Huwag kayo matakot, baka unggoy lang yun, naglalambi-lambitin. Pinagpatuloy nila ang paglalakad. Pero sa isip-isip ni Fidel, hindi unggoy ang nararamdaman nila. May kakaiba na siyang nararamdaman. Oh, malapit na tayo. Yandahan niyo sarili niyo. Kapag nakita na natin yun, wala nang maghihirap sa atin. Naghihiyawan ang mga kasama niya. Lumika sila ng ingay sa kagubatan, pero wala silang pakialam. Masyado silang nilalamon ng pagiging sabik sa kayamanan. Hindi nagtagal, narating na rin nila ang isang kuweba. Oh, magpaiwan ng ilan dito sa atin. Dapat may magbabantay. Ikaw, Insan at Marvin, sasama kayong dalawa sa akin. Kailangan pa namin ng 6 na papasok sa loob. Nag-usap-usap na muna sila sandali. Nang maging maayos na ang mga magbabantay, agad na rin naman silang pumasok sa loob. Habang tinatahak nila ang kuweba, meron pa silang mga nakikitang kalansay ng tao. Sigurado ka bang dito matatagpuan yung ginto? Mukhang dating sementeryo yata to eh. Daming kalansay ng tao oh. Magtiwala lang kayo sa akin. Nararamdaman ko na malapit na talaga tayo. Insan, siguraduhin mo lang kasi nasayang na yung oras ko rito eh. Ilang minuto pa silang naglakad. Tumigil na sila sa harapan ng isang malaking butas na tinatakpan lang ng mga ipinakong palutsina. Tara, tulungan niyo ako. Tanggalin natin to. Narito sa loob yung mga ginto. Teka. Paano naman kami maniniwala sa'yo? Baka mamaya mapaamak lang kami dyan. Nalaman ko ang kuweba na to mula sa dating minero na kapitbahay namin. Dati na siya nakarating dito sa kuwebang to. Pero hindi siya nakaabot dito sa parting to. O edi sige, tanggalin na natin tong karang na to nang maging mayaman na tayo. Inisaysa nilang baklasin ng mga kahoy. Nang maalis na nila yon, naunang pumasok si Lindon. Sumunod na rin si Fidel at Marvin. Pagtingin nila sa loob, nailawang kaagad nila ang mga gold bar na nakapatong sa isang lamesa. Sa tansya nila, nasa 100 gold bar ang naroon. Bukod pa ang mga alas na nasa mga banga. Nanlalaki ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala. Sinampal-sampal pa ni Fidel ang mukha niya sa pag-aakalang ito ay panaginip lang. Pero nung mga oras na yon, ang nakikita nila ay ang katotohanan. Sinasabi ko na sa inyo, di ba? O ano, paldo-paldo na tayo. O sige na, tawagin niyo na yung iba pa natin mga kasama. Paghati-hatian na natin to na maayos. Walang paglagyan ng kaligayahan ni Fidel. Hindi na siya nag-aalala para sa pagpapa-opera ng kanyang asawa. May pag-asa na rin silang umahon mula sa kahirapan. Dahil ngayon, masasabi niyang yun na ang simula ng kanilang pagyaman. Maayos namang naibahagi ang mga ginto at talahas. Walang lamangan.
matino ang pagkakaparte-parte ni Lyndon sa kanila. Pantay-pantay, walang kahit isang nagkaroon ng reklamo. O ano? Ayos ba? Ayos na ayos to! Paldo-paldo na tayo, insan! Sabay-sabay silang lumabas ng kuweba. Lahat ay may ngiti. Lahat ay parang gustong tumalon sa sobrang saya. Hindi pa sila nakakalayo ng kuweba nang biglang mapaupo si Lyndon. Nakahawak ito sa tiyan. Nagtataka naman ang mga kasama nila. O insan, bakit? Anong nangyari sa'yo? Sakit ng tiyan ko, insan. Matay! Ano, iwan ka na? Uy kayo, mauna na kayo sa bangka. Susunod kami. Papahupayin ko lang tong sakit ng tiyan ko. Agad din namang naglakad ang mga yon. Naiwan si Fidel, Marvin at Lyndon. Nang makita na ni Lyndon na nakalayo na ang iba nilang kasama, ay bigla itong tumayo na parang walang nangyari. Oh, akala ko ba masakit ang tiyan mo? Kunwari lang yun para mauna na sila. Eh bakit? Anong dahilan bakit kailangan nilang mauna? Meron pa akong ipapakita sa inyo. Huwag mo sabihin na may iba pang kayamanan na hindi mo sinabi sa mga kasama natin. Tumpak! Hindi ka pa ba talaga nakakapunta rito noon? Bakit parang alam na alam mo? Hindi totoo yung sinabi ko kanina tungkol sa minero. Ang totoo, nakapunta na ako dito nung nakaraang taon. May kasama akong bangkero nun. Kaso, di rin naman kami nagtagumpay kaya umalis kami. Eh, bakit hindi kayo nagtagumpay? Eh ano, magtatanungan na lang ba tayo rito? O pupunta na natin yung sinasabi ko? Tara na nga, puntahan na natin. Bumalik na nga sila sa loob ng kuweba. Meron pa silang pinasukan na isa pang butas na hindi gaanong napansin ng iba nilang kasama. Nasa pinakadulong parte kasi yun at madilim. Pag-alis ni Lyndon ng mga kahoy, nakita nila ang isang bangka na parang kasing laki lang ng garapon. Dito na nila nakita na mga diamante ang laman nito. Mga diamante pre, siguradong mas yayaman na tayo nito. Gagi ka pre, hindi ako makapaniwala sa mga nangyayaring to ah. Kailangan mo na maniwala, pre. Kasi pag alis natin dito, ganap na talaga tayong mayaman. Pinagatian nila ang mga diamante. Patas at wala pa rin nakakalamang. Matapos yun, lumabas na rin sila sa kuweba. Buong akala nila ay makakalis sila ng mapayapa. Pero hindi nila alam na meron palang nag-aabang na kapahamakan. Hindi pa man sila nakakalayo sa kuweba, naramdaman na nila ulit ang mga kaluskos. Na nung una ay inakala pa rin nilang unggoy. Nung iniisip nyo, aswang? Tinatakot nyo naman mga sarili nyo eh. Biglang may malakas na pag-angil silang narinig. Nang marinig nila yon, sabay-sabay na silang napatingala. Sa punong ng nyog nang gagaling ang angil na yon. At nakita nga nila na tila merong tao na nakakapit doon. Lyndon, mali ka! Totoo mga aswang! Mukhang yung asungatang bantay sa isla na ito, insan. Aswang pala ah. Tignan natin. Pinahawak na muna ni Lyndon ang bag niya kay Fidel. Dinukot nito ang baril na kanina pa nakalagay sa kanyang tagiliran. Pinaputukan niya ang nilalang na nasa taas ng nyog. Pero agad itong nakaalis doon. Narinig nilang muli ang malakas na angil ng aswang. Kaya naman inihanda na ni Lyndon ang kanyang baril. Insan, galit na yung aswang! Huwag kayo matakot, akong bahala! Nang biglang lumabas ang aswang, pinagbababarilyo ni Lyndon. Pero sa kasamaang palad, hindi naman yung tinamaan. Masyadong mabilis ang aswang na yon. Kailangan na nating mabante! Tara, abante na, dali! Habang papalayo sila, sinusundan pa rin sila ng aswang. Tila kumukuha lamang yon ng tamang pagkakataon para umatake. Si Fidel naman, hindi niya maiwasang hindi kabahan. Kahit na inaasahan naman niya ang mangyayari, kinikilabutan pa rin siya. Ay, yung isang ginto, nalaglag ko! Iyaw mo na yan! Naku, sayang yun! Papalitan ko na lang, tara! Ayun na siya, dali! Pinagbababaril ni Lyndon ng aswang nang lumitaw ito sa gilid nila. Muntikang mahablot ang lalaking si Marvin.
Mabuti na lamang ay agad itong nahila ng dalawa. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo! Loko-loko! Marunong pala magsalita ang mga aswang! Bilisan nyo na kasi, tara! Takbo lang sila ng takbo ng mga sandaling yon. Kahit na anong mangyari, hindi binibitiwan ni Fidel ang bag kung saan naroon ang kayamanan at ginto niya. Sa bilis ng kanilang takbo, nakarating na rin sila sa dalampasigan. Mabuti na lamang ay talagang hinintay sila ng mga kasama nila roon. Huwag na magtanong! Bilisan niyo na! Pandarin niyo na ang makina ng bangka! Dali! Nakahinga ng maluwagang tatlo nang tuluyan na nilang lisanin ang isla na yon. Hingal na hingal sila. Pero mas nangingibabaw ang kanilang kaba. Kahit si Lyndon, hindi rin maalis sa kanyang kalooban ng pangamba. Nang makabalik na sila sa kanilang baryo, kanya-kanya na silang naghiwalay ng landas. May ngiti sa mukha ng mga kasama nila. Pero silang tatlo, bakas pa rin ang kaba sa kanilang muka. Ang sabi mo walang aswang doon. Ano yun? Nangyari na. Wala namang magbabago kung magsisisihan pa tayo. Ang malaga, nakalis tayo ron at dala natin itong mga ginto at paano kung sundan niya tayo rito? Hindi lalayo ng isla yun, oh. Takot yun sa tubig. Isa pa, ayaw nun sa maraming tao. Insan, umamin ka nga. Alam mong may aswang talaga dun, di ba? Oo na. Aminin ko na. Alam kong may aswang dun. Bakit hindi mo naman sinabi sa amin? Ipapahabak mo pa kami. Kung sinabi ko sa inyo, di sana wala kayong parte ngayon. Bakit ba parang galit na galit kayo sa akin? Binigyan ko na nga ng solusyon yung mga problema ninyo O sige na, tama na. Ang mahalaga ngayon ligtas tayo. Huwag na tayo mag-away-away. Kung sakaling pumunta yung aswang na yun dito, di patayin na lang natin siya. Marami naman tayo Mismo. Ikaw Marvin, kung takot ka, magtago ka na lang. Loko to Ay, siya nga pala. Huwag niyo na munang sabihin sa iba itong nagawa natin Atin-atin lang muna. Sige na, mauna na kayo. Uy, yun nga palang sinabi mo papalitan mo yung gold bar ko na nalaglag. Asa na? Kinuha ni Lindo ng isang bara ng ginto at saka inihagis kay Marvin. Kinabukasan, agad na nagtungo ang lalaking si Fidel sa bayan para ipapalit ang isang ginto sa isang kolektor. Malaki ang naipalit niyang pera. Sobra-sobra na yon para sa pagpapa-opera ng kanyang asawa. Pagdating niya sa ospital, binayaran niya kagad ang bill para maoperahan na rin kagad si Linda. Kailangan na lamang itong tapusin ang lahat ng test. Oh, saan ka galing? Hindi ka nagpunta rito kagabi. Anong nangyari? Gumawa lang ako ng paraan para mapa-opera ka. Ayun, nakagawa naman ako. Kaya, mauoperahan ka ng mahal ko. Talaga? Saan ka naman kumuha ng pera? Huwag ka mag-alala. Sa mabuti ito. Hindi ito illegal. Sa ngayon huwag mo na munang isipin yun. Ang malaga, magiging maayos na ang kalagayan mo. Tumango na lamang ang babae. Wala itong kalam-alam na ang perang gagamitin sa kanyang operasyon ay mula sa pagbubuwis nila ng buhay kontra aswang. Mabilis na lumipas sa mga araw. Inoperahan na rin si Linda. Naging matagumpay naman ang operasyon. Natanggal na rin ang bukol malapit sa bituka nito. Ang kailangan na lamang ni Linda ay makapagpahinga at magpalakas. Pre! Napalingon siya sa kanyang kaibigan. Magara na ang suot nito. Marami na ring singsing sa daliri at meron pang kwintas. Merong kasamang dalawang babae na grabe kung makakapit sa kanya. Pre, look at me! I'm a boss now! Boss-boss ka dyan. Gastusin mo ang pera mo sa maayos, no? Hindi yung puro sa babae lang. Marami pa naman akong pera Naku, bahala ka nga sa buhay mo. Pre, si Lyndon pala. Hindi ko ganong napagkikita. Hindi ko nga rin nakikita Hindi ko naman mapuntahan sa kanila. Banas na banas sa akin ng nanay nun Baka naman nagpunta na siya sa ibang bansa. Iniwan na tayo rito. Hindi ko alam. Magsasabi naman siguro yun sa atin. Paano pre? Sige na, alis na ako
Mag-i-enjoy pa kami ng mga chika babes ko eh. Naglakad na rin palayo si Marvin. Umiiling-iling na lamang si Fidel. Habang naglalakad na rin siya pabalik sa terminal, bigla niyang naisip ang kanyang pinsan na si Lyndon. Nagtataka siya dahil mula na makabalik sila mula sa isla, 2 beses niya lang itong nakita at nakausap. Bumiyahe na lamang siya patungo sa ospital. Nailabas na rin niya ang kanyang asawa matapos ang ilang araw na pagpapahinga. Sa ngayon, magaling na ang tahi ng babae. Pero hindi pa rin ito pinakikilos ni Fidel. Ang dami naman pagkain ito. Siyempre, ilang araw ka rin nawala rito sa atin, kaya pinaghandaan ko talaga. Mahal, hindi naman sana nagdududa ako pero gusto ko lang makasiguro na hindi ka gumagawa ng masama. Saan mo kinuha yung pera na pinabayad sa ospital? At itong mga pinabili mo ng pagkain? Ilang araw tayong walang tindang mani. At kahit magtinda ka ng mani, hindi mo pa rin kakayanin na bayaran yung bill natin sa ospital. Sandaling napatigil ang lalaki sa kanyang pagmuya. Wala pa rin kasi siyang lakas ng loob na sabihin sa kanyang asawa na nagtungo sila sa isla. Natatakot siya na baka magalit ito sa kanya. Kilala niya kasi si Linda. Alam ni Fidel na kahit kailan ayaw ni Linda ng mga perang hindi naman pinagtatrabahuan. Ha? Etong pagkain natin, galing to sa pag-extra-extra ko ng ilang araw. Yung bill naman sa ospital, nagpalakad ako kay Lyndon. Umutang ako sa kakilala niya. Mabuti naman kung ganun. Yung utang na yon, hanggang kailan pwedeng bayaran? Hindi naman nagmamadali. Kung kailan na lang daw ako makakapera. Ang bait naman nakakilala ng pinsan mong yan. Kaya nga eh. Buti na nga lang nailakad ako ni Lyndon sa kanya. Oh, mahal, kumain na tayo. Sabay na silang kumain. Masaya ang dalawa. Tamang kwentuhan lang. Tamang tawanan. Mga ilang sandali lang, nakaramdam na rin ng antok ang babaeng si Linda. Nauna na itong nakatulog. Sasamantalahin na niya ang pagkakataong yon para puntahan si Lyndon. Gusto niya kasing malaman kung ano ba ang nangyayari sa pinsan niya. 9:00 ng gabi noon. May mga tao pa naman sa mga bakuran, pero tahimik na ang buong paligid. Sa kasagsagan ng kanyang paglalakad, naramdaman niyang tila merong sumusunod sa kanya. Pero nang lingunin niya, wala naman siyang nakita. Ha? Sino yan? Tanong niya habang nakaharap sa gilid ng bahay. Naglakad siya papunta roon at sumilip. Wala naman siyang nakita. Binilisan na lamang niya ang paglalakad. Nang marating na niya ang bahay ni Lyndon, nagtago siya sa gilid. Pasilip-silip lang ang ginagawa niya. Iwas na iwas siya sa tiyahin niya. Mabuti na lamang ay biglang dumating ang kanyang pinsan. Agad niya itong hinila papunta sa may gilid. Uy, bakit? Saan ka ba naglalagi? Ngayon lang kita nakita. Sa bayan ako lagi. Nag-aasikasa ko nung mga itinatayo kong negosyo doon. Bakit ba? May itatanong lang sana ako sa iyo eh. Hoy, ano naman? Dito kasi mga nakaraang gabi, wala ka bang nararamdaman na kakaiba kapag natutulog ka? Kakaiba? Paano kakaiba? Yung parang may nakatingin sa iyo kapag natutulog ka. Ha? Bakit naman ako makakaramdam ng ganun? Hindi naman ako sabog. Hindi. Ang ibig ko sabihin, yung parang bang may nangangaswang. Alam ko na. Iniisip mo na babalikan tayo nung aswang na yon, no? Oo eh. Kaya nga hirap ako makatulog sa gabi. Kasi parang lagi ako may nararamdamang hindi tama kapag natutulog ako. Naku, paranoid ka lang. Sinabi ko naman kasi sa iyo eh, huwag mo na masyadong isipin ang aswang na yun. Kasi kapag iniisip mo, mas lalo mo lang tinatakot ang sarili mo nun. Kaya kalma ka lang. Chill. Madami ka nang pera eh. Isa pa nga ang problema ko. Paano ko sasabihin kay Linda? No, Lin? Yung tungkol sa ginto, naghihinala na kasi siya eh.
Ay, pambira ka naman. Bakit kasi hindi mo pa sinabi? Insan, ayaw niya kasi ng ganun. Ayaw niya pa nakapagpa-opera na nga siya, di ba? Magagalit pa rin yun kasi itong pera na to. Insan, pinaghirapan din natin to. Buhay ang itinaya natin dito. Kaya sabihin mo na. Sigurado namang maintindihan din naman yan ni Linda. Buntong hininga na lamang ang nagawa ni Fidel nang tapikin na siya ni Lyndon sa balikat. Nang pumasok na sa loob ang kanyang pinsan, bumalik na lang din siya sa kanilang bahay. Ipagtatapat na sana niya ang totoo sa kanyang asawa pero naabutan niyang tulala si Linda sa lamesa. Marami itong nag-angat ng tingin sa kanya, kaya sinimulan na niya itong kausapin. Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa kung paano mo nakuha ang pera na pinambayad natin sa ospital? Mahal, Nagawa mo pa talagang magsinungaling sa akin? Pinagmumukha mo akong tanga eh. Kunwari ka pang umutang-utang ka sa kakilala ni Linton, pero hindi naman pala. mahal, sasabihin ko naman sa'yo, kaso Hindi. Wala kang balak sabihin. Kung hindi pa ako naglinis ng bahay, hindi ko pa makikita kung ano yung tinatago mo. hayaan mo ako magpaliwan. Hindi mo ba naisip ang panganib na pwedeng mangyari sa atin, Fidel? Sinabi ko na sa iyo na may aswang na nagbabantay doon. Paano kung bigla na lang pumunta yun dito dahil kinuha niyo yung mga ginto? Paano kung lahat ng tao rito ay madamay dahil sa ginawa niyo? Naisip mo ba yun? Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang na maghirap ka dahil sa sakit mo? Wala akong ibang choice, Linda. Yun lang. Alam mo, mas gugustuhin ko na lang na mamatay sa sakit kaysa na mamapahamak ang ibang tao dahil sa mga gintong yan. At kung mamalasin pa, tayo ang mapapahamak. Hindi mo ako masisisi, Linda. Alam mong kailangan mong maoperahan. Kung hindi ko ginawa yun, hindi kita mapapaopera. O ngayon, nasa maayos na kalagayan na ako. Tapos, anong susunod? Kumalma ka naman kasi. May pera na tayo. Aalis na tayo dito. Aalis? Iiwan mo tong baryo na to na pwedeng guluhin ng aswang na yon kasi hahanapin niya kung sino kumuha ng mga ginto. Napakamakasarili mo naman, Fidel. Ako? Makasarili? Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Kailan ako naging makasarili? Buong buhay ko, hindi ko na nga iniisip ang sarili ko eh. Puro na lang ikaw ang iniisip ko. Kaya ako ginawa to? Kasi dahil sa'yo. Di sana hinayaan mo na lang kasi ako mamatay sa sakit. Bakit kita hayaan? Asawa kita. Asawa mo ako pero hindi ka man lang nagpaalam sa akin na yun ang gagawin mo. O tapos ano? Hindi ka papayag. Magtatalo lang tayo. At mas lalo lang makakasama sa'yo. Yung ba gusto mo mangyari? Nagbago ka na, Fidel. Nasilaw ka na sa pera. Kasi kung hindi, iisipin mo rin ang kaligtasan ng ibang tao eh. Alam mo naman diba na noon pa may kwento na tungkol sa aswang sa islang yon? Pero, oo nga. Kaso, hindi ko naman alam kung totoo yun o hindi eh. Pati nga yung ginto. Pero kailangan ko magbaka sakali. Dahil gusto kong mabuhay ka. Gusto kong mapaoperahan ka. Pero naniniwala ka sa mga aswang. Ay nako, wala nang patutunguhan tong pag-uusap na ito. Basta ako, sinabi ko na kung ano ang totoo. Ayoko na. Nung ayaw mo na? Ayoko na sa'yo. Pakiramdam ko, magbabago ka pa sa susunod na araw dahil sa kayamanan na meron ka ngayon eh. Kaya ayaw ko na. Maghiwalay na tayo. Pwede ba, huwag ka nga magpadalos-dalos? Ayoko na talaga. Natatakot ako sa mga mangyayari. Sana hindi mo na lang ako pinaopera kung ang aabutan ko naman eh. Malaking gulo. Sabi ka kasi nang sabi ng ganyan eh. Masyado ka negatibo. Bitiwan mo nga ako. Ano ba? Bakit ka ba aalis? Hayaan mo ako. Doon na muna ako sa kapatid ko. Ayaw mo na kita makasama. Huwag mo akong pigilan, Fidel. Kasi kapag ako nainis, isusumo ko sa barangay na kinuha niyo mga ginto sa isla. Wala nang nagawa ang lalaking si Fidel sa mga oras na yon.
Pinanood na lamang niya ang babae habang nag-iimpake ito. Hindi na lang din niya ito pinigilan. Sa isip-isip niya, kung sakaling dumating nga ang aswang sa baryo, mas mainam nang wala roon ang kanyang asawa. Aminado si Fidel na mali ang ginawa nila. Parang pagnanakaw din kasi yon. Ang pagkakaiba nga lang, wala nang nagmamay-ari ng ginto na pinaghati-hatian nila. Oh, bakit ba gabing-gabi na nandito ka pa? Umuwi ka na sa inyo. Umalis si Linde. Nakipag-iwalay na sa akin. Ha? Bakit? Anong ginawa mo? Sinabi ko na yung tungkol sa ginto At nagalit pa talaga siya? Kahit yun yung nakatulong sa kanya? Basta, di niya naintindihan yun Nababahala kasi siya na baka biglang dumating dito yung aswang. Takot na takot kayo sa aswang. Pambira. Ang aswang ang dapat matakot sa tao, no? May gagawin ka ba? Inom tayo? Sagot ko na, dun sa amin. Talaga? O sige, tara na. Nagpakalunod sa alak ang lalaking si Fidel ng mga sandaling yon. Masama ang kanyang loob. Sa dami ng nainom niya, nakatulog na rin siya bandang 1:00 na madaling araw. Doon na rin nakitulog ang kanyang pinsan. Kinabukasan, ginising sila ni Marvin. Inalug-alug pa ang balikat nila kaya diretso bangon na sila. Uy, ano ba? Problema mo. Natutulog pa yung tao Ikaw talaga Bakit ba? Ano ba meron? Mga buwisit. Amoy alak iningan nyo Magulat ka mag-amoy gatas kahit alak ininom namin. Yung dalawa kasi natin kasama sa isla, si Rigor at John John. O ano? Di ba magkapatid yun? Ano ba nangyari doon sa magkapatid? Ayun, patay na. Namulagat ang mga mata ni Fidel at Lindo nang marinig ang sinabing yun ni Marvin. Tila nawala ang antok nila. Mga pre, yung aswang na nasa kagubatan, pupunta na rito. Ano? Uy, kaga-aga ayusin mong biro mo Pero pinagsasabi mo. Halika kayo, dadali ko kayo kung nasaan yung magkapatid. Kahit wala pang hila-hilamos, agad na rin silang nagtungo sa nagkukumpulang mga tao. Merong mga pulis roon. May harang na rin kaya hindi na sila makalapit. Ayan, sila yan. Yang magkapatid. Pakinggan yung mga nasa paligid kung anong sinasabi. Aswang ang pumatay sa kanilang dalawa kagabi. Pre, kahit yung mismong tanod, nakita rin nila yung aswang Yung matandang mahaba ang buhok. Ganon din ba yung nakita natin sa isla? Buwisit ka. Sige, lakasan mo pa para malaman nila kung anong ginawa natin. Hinilan nila papalayo si Marvin sa mga tao. Buti na lang din ay walang nakarinig. Dahil kung nagkataon, sila agad ang maaaring sisihin ng mga residente. Ito na nga ba sinasabi ko, Lyndon Anong gagawin natin ngayon? Mukhang iisa-isay niya lahat ng nagpunta sa isla. Uy, umalma nga kayo. Kalma! Baka nakakalimutan nyo, marami na tayong pera. Pwede natin gamitin ang pera na yun para mapatay yung aswang na yun. Paano nga? Sige nga. Di bumuo tayo ng grupo. Babayaran natin yung mga tao makakasama natin para lang mapuksa yung aswang na yun. Kapag napatay natin ang aswang, magmumukha pa tayong bayani sa mga mata ng tao. Siraulo ka talaga no? Naisip mo pa talaga magpasikat, no? Basta wala kayong pagsasabihin na kahit na sino Dito lang kayo. Hahanap na ako ng mga magiging kasama natin sa pagtugis ng aswang. Dali-daling naglakad ng lalaking si Lyndon palayo. Naiwan si Fidel at Marvin sa gilid ng kalsada. Baka sa kanilang mukha ang pangamba. Noong mga sandaling yun, napagtanto ni Fidel na tama nga ang kanyang asawa. Nangyayari na ang kinatatakutan nila. Bumalik si Fidel sa kanyang bahay. Gusto na sana niyang umalis doon. Ang kaso, nag-aalala siya na baka bigla na namang bumalik si Linda. Kaya kahit na kinakabahan siya, mananatili siya sa bahay na yon. Magagamit din kitang itaka. Humanda sa akin yung aswang na yan. Mabilis na lumipas sa mga oras. Mag-isa lang siya sa bahay. 6:00 pa lang ng gabi, wala na agad tao sa labas.
Tahimik na rin ang buong paligid. Maagang nagsipasukan ng mga residente sa loob ng bahay dahil na rin sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga kalugar nila. Papasok na sana ulit siya sa loob ng bahay nang biglang may matandang lalaki na nagsalita sa tapat ng kanilang bahay. Nung una, inakala ni Fidel na napadaan lamang ang matandang yon, kaya hindi na lang sana niya papansinin. Kaso bigla itong nagsalita. Magandang gabi. Po? Sino po kayo? Topper ang pangalan ko. Pwede mo naman akong tawagin na Topper. Anong kailangan nyo? Kailangan ko. Kailangan kong maligil. Hindi ako yung dapat mong singilin dahil wala naman akong utang sa'yo at hindi kita kilala. Pwede ba umalis ka na? Naabala mo lang ako eh. Magbabayad kayong lahat. Ano? Ano bang kinuha ay dapat may balik. Hindi niya pag-aari yun. Pag-aari yun ng isang aswang na matagal nang wala. Sa hindi malamang dahilan ay agad na nagtindigan ang balahibo ni Fidel. Nang muli niyang tingnan ng matanda, nanlilisik na ang mga mata nito. Malakas ang kutob ni Fidel na ang matandang kausap niya ay ang matandang aswang na nakita nila sa isla. Humigpit ang pagkakahawak ni Fidel sa itak. Napapalunok siya ng laway dahil sa kaba. Ikaw ba yung aswang na pumatay dun sa dalawa naming kasama? Oo. Wala nang iba pa. Sige, lumapit ka! Kundi papatayin kita! Hindi kita sasaktan. Narito ako para bigyan kayo ng babala. Ibalik nyo ang kinuha nyo. Dahil kung hindi, maraming mapapahamak sa baryong ito. Pagkatapos magsalita na matanda, ay agad na rin itong naglakad palayo. Nanginginig ang tuhod ni Fidel. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang mawala na sa kanyang paningin ang matandang aswang. Nang masiguro niyang ligtas na siya sa labas, ay agad niyang tinungo kung nasaan si Lindon. Nakita niya ito sa isang bakuran ng kakilala nito. Tinawag niya ito agad. Mabilis namang lumapit si Lindon nang may ngiti sa muka. Oh, nakikita mo ba yung mga kasama ko? Yan yung mga taong naipon ko. Matutulungan nila tayo para paslangin ang mga aswang. Ibalik na natin ang kinuha natin. Huh? Ano pinagsasabi mo? Nakausap ko siya, yung matandang aswang. Nagbabala siya sa akin na kung hindi natin ibabalik yung kinuha natin, marami daw mapapahamak sa baryong to. May mga tao na tayo, insan. Kahit hindi na natin ibalik, kakayanin na natin yun. Isa lang naman yun eh, matanda pa. Insan, makinig ka nga sa akin. Ayaw ko magkagulo, kaya ibalik natin yung kinuha natin. Kahit hindi na kumpleto, basta maibalik lang natin yun. Sira ulo. Nakapagpagawa na ako ng negosyo eh. Tingin mo papayag ako na hindi matapos yung mga inaasikaso ko? Mawawala sa akin ang mga pinaghirapan natin. Nagbuwis tayo ng buhay doon oh. Ngayon pa ba tayo matatakot? Insan, kapag hindi natin ibinalik yun, siguradong mas magkakaroon ng malaking gulo. Eh di magkagulo. Di naman ako natatakot sa aswang na yun eh. Parang mas exciting pa nga eh. Pero Insan, alam mo kung ako sa'yo, sumama ka na sa amin. Ngayon nandito na siya sa baryo natin. Mahirap na ang sandali na mag-isa ka lang. tinapik siya sa balikat ni Lindon. Dismayado siya dahil hindi niya nagawang kumbinsihin ang pinsan niya. Hanggang sa makabalik na siya ulit sa kanilang bahay, tila tuliro pa rin ang utak niya. Nagiging tamang hinala na rin siya. Sa oras na may marinig siyang kaluskos, pakiramdam niya ay may aswang sa paligid. Sa takot na baka siya na ang isunod, hindi na lamang siya natulog ng mga sandaling yun. Nanatiling mulat ang mga mata niya hanggang sa sumikat na ang araw. Akala ko naman asawa ko na, ikaw lang pala. Pre, totoo ba yung sinasabi ni Lindon? Ibabalik mo yung iyo? Oo, ibabalik ko. Ayoko pang mamatay, no? At saka, napagtanto ko, tama ang asawa ko eh. Hindi dapat natin yung ginawa. Gusto ko rin sanang ibalik yung sa akin kaso... Kaso ano? Halos kalahati na yung nagastos ko, pre. Wala kang naipundar pero halos kalahati na nun nawala sa'yo? Anong klaseng tao ka? Yun na nga Wala naman ang tayo magagawa.
Pero kanina, napagtanto ko, mas mainam kung hindi ko na rin ibalik. Ano ka ba? Ibalik mo kung gusto mo pang mabuhay ka. Ano naman kung mamatay ako? Wala naman may pakialam eh. Mas maganda nang mamatay ka ng mayaman kaysa mamatay kang mahirap. Ay naku, bahala ka sa buhay mo. Pupunta-punta ka rito, kala ko pareho tayo ng gagawin. Itinaboy na lamang niya ang kanyang kaibigan. Pumasok siya ulit ng bahay at inilabas ang mga ginto. Aminadong nanghihinayang siya. Kung tutuusin kasi, kayang-kaya na silang buhayin ng mga gintong yon. Pwede silang umalis ng kanilang probinsya sa Maynila na mamuhay. Pero napagtanto niya na anumang pera na hindi naman nila pinagsikapan ay madali lang ding mawawala. Kaya sa mga sandaling yon, hindi niya inaangkin ang mga ginto. Kagagaling lamang ni Fidel sa labas para bumili ng pagkain. Balak niya na pagkatapos niyang kumain ay mag-isa siyang pupunta sa isla. Ibabalik niya ang mga ginto doon. Kahit na hindi na siya samahan ng dalawa. Ang kaso nga lang, pagbalik niya sa loob, nawala ng malaking bag na inilagay lang naman niya sa ilalim ng lamesa. Hinanap niya ito sa buong bahay, pero wala na siyang nakita. Bigla siyang pinagpawisan na malamig. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Marvin. Nasabi niya kasi sa lalaking yon na binalot niya na ang ginto para isauli. Kaya naman hinala niya na si Marvin lang ang may kakayahang magnakaw ng ginto. Hoy! Marvin! Pre! Oh, bakit pre? Napadalaw ka dito sa bilyaran. Want some girls? I have 3 now. Huwag mo nga akong ma-English-English. Baka bigwasan kita dyan eh. Balik mo yung kinuha mo sa bahay. Kailangan ko na maisauli yun. Ha? Ano pinagsasabi mo? Kunwari ka pa. Sa'yo ko lang naman sinabi na nakabalot na yun eh. Tapos bigla na lang mawawala sa bahay. Kinuha mo yun. Pre, matagal na tayong magkakilala. Tingin mo talaga gagawin ko yun? Eh sinong gagawa nun? Bakit hindi mo tanungin ang pinsan mo? Biglang napaisip ang lalaking si Fidel. Bigla na lamang niyang napagtanto na maaaring si Lindon din ang kumuha ng mga ginto niya. Nagmamadali siyang umalis at tumakbo siya patungo sa bahay ng kanyang pinsan. Pero sa kasamaang palad, wala roon si Lindon. Sa mga sandaling ito, umusbong na naman ang kaba sa kanyang kalooban. Wisit na Lindon yun ah. Nasaan na kayo yung siraulong yun? Naglalakad na siya pabalik ng kanilang bahay nung oras na yon. Maya-maya lang ay nakarinig na siya ng malalakas na sigawan. Nagmumula yon sa isang bahay. Ilang segundo lang ay biglang narinig na niya ang nakakatakot na angil ng isang halimaw. Unang-unang pumasok sa kanyang isipan, walang iba kundi ang matandang aswang na si Mang Topper. Paalis na siya nang makita niyang naglabasan ng mga tao mula sa bahay na yon. Nakita niya ring lumabas na ang matandang aswang, bitbit ang ulo ng isa sa mga naging kasama nila. Nangihina man ng tuhod ay nagmamadali na siyang tumakbo palayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay hindi siya maaaring umuwi sa kanilang bahay. Dahil tsak na maabutan siya roon ng aswang. Takbo lang siya ng takbo. Sa hindi pa inaasahan, nanlambot ang tuhod niya na naging dahilan para madapa siya. Gumapang siya patungo sa gilid ng sasakyan na nakaparada. Nagtago siya roon at tinakpan ng kanyang bibig. Kahit na hingal, pinipilit niyang limitahan ang kanyang paghinga. Alam kong nandiyan ka. Kaya wala ka ng dahilan pa para magtago dyan. Mamili ka. Lalabas ka ng kusa o hihilahin kita palabas. Takot na takot ang lalaking si Fidel. Lumabas ito sa kanyang pinagtataguan at nagsimula ng magmakaawa sa matandang aswang. Pakiusap! Huwag mo usaktan! Ibabalik ko na sana yung mga ginto mo. Binalot ko na nga yun sa bag ko kanina eh. Ang kaso nga lang, biglang nawala yung bag ko sa bahay. Hindi ko alam kung sino sa pinsan ko at sa kaibigan ko yung kumuha. Pero maniwala ka, ibabalik ko naman sana ngayon. Kaso nga lang may kumuha. At bakit ako maniniwala sa'yo? Dahil napagtanto ko ng mali ang ginawa namin. Maniwala ka sa akin. Napilitan lang ako sumama sa kanila dahil may sakit ang asawa ko. Kailangan ko lang talaga ng pera. Pero ibabalik ko naman talaga yun eh. Mapanlin lang ang mga tao
Kaya kahit na kailan, hindi ako magtitiwala sa mga sinasabi mo! Lumapit ang matandang aswang at sinakal siya nito sa leeg. Itinaas sa ere. Kita niya pa ang bibig na matanda na punong-puno ng dugo. Pilit na inaalis ni Fidel ang kamay na matanda sa kanyang leeg. Pero masyadong malakas ang aswang. Hindi pangkaraniwan. Pinagnakawan niyo ang aswang na hinagalang ko! Pinagnakawan niyo ang aswang na matagal nang wala dahil sa inyong mga tao rin! Nung mga sandaling yon, akala ni Fidel ay malalagutan na siya ng hininga. Pero isang himala ang nangyari. Bigla na lang siyang may narinig na putok ng baril. Nabitiwan ng aswang si Fidel ng tama nito ng bala sa kamay. Mabilis itong gumapang patungo sa dilim. Pagtingin ni Fidel ay nakita niya ang kanyang pinsan na si Lindon na may kasama ng mga armadong lalaki. Lumapit ito sa kanya, habang ang iba namang lalaki ay pinasok na sa gubat ang matandang aswang. Anong nangyari? Bakit ikaw napuntirya ng matandang yun? Agad na sumagi sa isipan ni Fidel ang pagkawala ng kanyang mga ginto. Sa halip na magpasalamat, bigla niyang hinawakan sa kwelyo ang pinsan niya. Gigil na gigil siya rito. Nagtatanong ko pa kung ano nangyari. Papatayin niya ako. Kasi yung mga gintong dapat na isusuli ko na sa matandang aswang na yun ngayong gabi, kinuha mo! Agad na kumala si Lindon sa kanya at itinulak siya ng malakas. Anong pinagsasabi mo? Nakasinghot ka ba ng katol? Kunwari ka pa. Sarap na sarap ka sa pera kaya hindi malabong ikaw lang ang kumuha nun. Huy! Sira ulo! Paano ko kukunin yung sinasabi mo maghapon akong nasa bayan? Kahit tanungin mo pa sa bahay. Wala ako doon mula kaninang tanghali hanggang ngayon. Bakit ko naman kukunin yung iyo meron naman ako. Tingin mo sa akin, sakim? Kung sakim ako, hindi ko na sana kayo hinatian sa diamante, no? Hindi ka kumuha ng bag ko na may laman ng ginto? Wala nga ako dito kanina pa sa baryo natin. Bakit bang hina ng utak mo umintindi? At kahit nandito man ako, di ko kukunin yung iyo. Mukhang pera lang ako pero hindi ako gahaman. Walang yung Marvin yun. Niloko niya ako. Kaya naman pala. Nagpaniwala ka kagad sa siraulong yung kaysa sa akin na kadugo mo. Alam mo, nakakapikon ka na rin Iniligtas kita tapos pinagbintangan mo ako kagad. Di ka man lang nagpasalamat. Pasensya na. Nadala lang ako sa emosyon ko. Natakot lang kasi ako kanina kasi akala ko mamamatay na ako salamat sa Diyos ligtas ka. At salamat din sa akin, ha? Hindi maraming salamat. Akin na, pairam ng baril. Bakit? Anong gagawin mo? Nakatakas na yung aswang. Kukunin ko lang kay Marvin yung bag ko. Kailangan kong kunin yon. Wala na ring sense kung isusuli mo sa aswang na yun yung ginto. Nung walang sense, yun nga yung dahilan kung bakit siya pumapatay Yung pinatay niya ngayon, kakasauli lang ng ginto kaninang tanghali. Pinatay ng aswang kahit naibalik naman na yung ginto? Oo. Ang tingin ko dyan, hindi na ito tungkol sa gusto niyang maibalik yung kinuha natin Tungkol na ito sa pansarili niyang interes. Mula na makatikim siya ng tao, parang nawili na siya kaya gusto niyang pumatay lang ng pumatay Yan na nga ba sinasabi ko Madadamay ang ibang tao ng dahil sa ginawa natin. Kung sisisihin mo pa ako, wala na rin tayo mapapala, no? Magulo na. Ang kailangan na lang natin gawin mag-isip ng tamang paraan kung paano siya mapipigilan. Kaya nga, pairam na ng baril mo. Ang kulit mo. Kukunin ko yung ginto. Siya makikinabang nun. Mukhang ginto ka rin pala Binigay ni Lindon ng 45 baril. Isinuksok naman ito ni Fidel sa tagiliran niya. Noong mga sandaling yon, ang tanging nasa isip lamang niya ay makuha ang dapat sa kanya. Hindi niya matanggap na niloko siya ni Marvin. Dinig na dinig sa paligid ang iyakan ng mga tao. Bagyang napabagal ang paglalakad ni Fidel nang madaanan na naman niya ang bahay na pinagmulan ng aswang. Naiwan pa roon ang katawan ng biktima na wala ng ulo. Nag-iiyakan ng mga taong naroon. At ang iyakan na yon ang tila mas lalong nagpapatuliro ng kanyang utak. Pinilit na lamang niyang hindi pansinin ng mga yon. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa marating na niya sa bilyaran ng kanyang kaibigan na si Marvin. Agad niya itong nilapitan. Hinila niya ng malakas sa kwelyo. Sa liit ni Marvin, madali niya lamang itong nakaladkad. Nagulat ang mga tao sa ginawa niya pero wala na siyang pakialam. Uy, teka pre! Ano
Ano bang nangyari sa'yo? Anong problema mo? Problema ko? Ikaw! Yung pagiging sakim at gahaman mo! Ano? Teka. Ano ba pinag-uusapan natin dito? Ikaw ang kumuha ng mga ginto ko sa bag ko! Ha? Natanong mo na ba yung pinsan mo? Oo, at hindi siya kumuha nun dahil maghapon siyang wala rito sa atin. Teka nga, bitiwan mo nga muna ako. Pagbitiw ni Fidel sa kanyang kaibigan ay bigla na lamang itong tumakbo na mabilis. Agad niya itong hinabol. Nakarating na sila sa dulong parte ng kanilang baryo. Dito na naisipan ni Fidel na bunutin ang baril. Nagpaputok siya sa taas. Napatigil naman ang lalaki. Sige, subukan mong gumalaw. Hindi ako magdadalawang isip na paputokan ka. Grabe, dumating ka na sa puntong kaya mo nang pumatay para sa kayamanan? Oo, kasi traidor at gahamang ka. Itinuring pa naman kitang tunay na kaibigan, pero ginawa mo to sa akin. Tama lang pala ang asawa ko na hindi ka samahan Kasi hindi ka naman totoong tao sa akin. Idil naman, huwag ka naman magdrama ng ganyan. Hindi na bumabagay sa iyo, no? Baba mo na yung baril mo. Ibabalik ko naman sa iyo yung kailangan mo Ibababa ko lang tong baril kapag nakita ko yung para sa akin. Okay, sige. Halika, sumunod ka sa akin. At ibibigay ko sa iyo yung gusto mo. Nauna nang naglakad ang lalaking si Marvin. Dulong-dulo ang bahay nito kaya habang tumatagal, paunti na ng paunti ang mga bahay na nadaraanan nila. Hintay mo ako rito sa labas. Kukunin ko lang sa loob. Wala na akong tiwala sa iyo, no? Sasama ako sa loob. Ulit naman, bahala ka. Maraan na sinundan ni Fidel ang lalaki habang nakatutok pa rin ang baril nito sa ulo ni Marvin. Pagpasok nila sa loob, nakita na niya ang bag niya na kung saan laman nito ang mga ginto. Akmang lalapitan na sana ni Fidel yon nang biglang binangga siya ni Marvin. Nakipag-agawan nito ng baril sa kanya. Nakarating sila sa labas at dumating sa puntong nasa ibabaw na ni Fidel ang lalaki. Bakit ba kasi ayaw mo na lang bigay sa akin kung ibabalik mo na lang din pala? Ikaw pala talaga ang tunay na gahaman hindi si Lyndon. Oo, ako na. Ikaw lang naman tong tanga-tanga na hindi marunong makaramdam Nanlalaki ang mga mata ni Fidel nang maagaw na sa kanya ni Marvin ang baril niya. Nanlilisik ang mga mata ng lalaki habang nakatutok ito sa kanya. Sa sandaling ito, hindi na maiwasan ni Fidel na hindi kabahan. Ano? Mamili ka na lang ngayon. Yung mga kayamanan o yung buhay mo? Wag mong gawin yan. Wow, tapos ngayon biglang bumait ka. Parang kanina lang, ang tapang-tapang mo pa. May nalalaman ka pang ipuputok ko to. Pero wala ka rin naman pala. Ikaw ang tunay na duwag. O sige na, iyon na yung ginto. Wag mo na lang akong patayin. Madali ka naman pala kausap Ang kaso nga lang, akong mahirap kausap. Akala mo bubuhayin pa kita? Marvin, pre, meron tayong pinagsamahan. Mga bata pa lang tayo, magkakilala na tayo. Yun lang ang isipin mo. Pre, pagdating sa kayamanan, walang kaibig-kaibigan. Pamilya ko nga, pinalayas ko Kaya, sino ka ba para maging mahalaga sa akin? Wala ka nang halaga sa akin, no? Tunay ka kasabihan nila. Binabago ng pera at kayamanan ng ugali ng tao. Oo, totoo nga yun. O sige, kung kaya mo akong patayin, kalibitin mo na yung gatilyo na yan. Oo ba? Kalibitin ko talaga. Nang bigla na lang may narinig silang angil ng aswang. Ha? Ano yun? Malamang, aswang yun. Hindi mo ba alam na... Hindi na naituloy ni Fidel ang sasabihin niya nang biglang lumitaw na ang matandang aswang na si Mang Topper. Pinagbababaril nito ni Marvin. Ang kaso nga lang ay hindi niya ito natamaan. Tinamantala na ni Fidel ang pagkakataon para pumasok sa bahay at kinuha ang bag niya. Paglabas niya, nakita niyang nabitiwan na ni Marvin ang baril. Inaamba-ambahan na lamang ang matandang lalaki. Gusto na sana niyang umalis pero sa kabila ng pagiging siraulo ni Marvin, naisipan pa rin niya itong tulungan. Mabilis niyang kinuha ang baril dahil malapit lang din naman ito sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip na paputokan ng matanda. Sa pagkakataong yun, kinamanan niya ito sa balikat. Dahilan para magtago ulit ito. Binaril na yan kanina ni Lyndon. Medyo mahina-hina na yan. Halika na! Ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Sabay silang tumakbo paalis ng mga sandaling yon.
Nang makalayo na sila ay nagtago na muna sila sa gilid ng tricycle. Hindi naman makapaniwala ang lalaking si Marvin dahil sa kanyang ginawa. Bakit mo ba ako niligtas? Kasi hindi ako kagaya mo. Kaya kitang tutukan ng baril pero hindi ko kayang iputok yun. Hindi tayo pareho, Marvin. Natamimik na lamang ang binatang si Marvin. Maya-maya lang din ay umalis na rin sila roon. Sakto naman na nakakasalubong nila ang pinsan niyang si Lyndon. Oh, nakakuha mo na pala yung bag mo. Tuluyan na natin to si Marvin, sira ulo tong taong to eh. Wag, di natin kailangan gumaya sa kanya. Ikaw, Marvin, nasa sayo na yan kung tatraydorin mo pa rin kami. Salamat ka, mabait tong pinsan ko. Kasi kung ako lang ang tatanungin, tinapos na kitang loko ka eh. Bumuntong hininga na lamang ang lalaking si Fidel. Nung gabing yun ay rumonda sila sa buong baryo nila. Ang kaso nga lang ay hindi na nila nakita pa ang aswang na si Topper. Tumungo na lamang sila sa ginawa nilang tambayan sa abandonadong paaralan. Malapit lang din yun sa kanilang baryo. Itong hideout. Yung mga kasama ko, binayaran ko lahat yan para lang tulungan ako mapatay yung aswang na yun. Talagang kinarir mo to, ha? Oo, kasi ayaw ko mamatay. May 2 tama na yung aswang. Mas maganda sana kung mahahanap natin siya agad bukas para kahit papano hindi siya ganong kabilis at kalakas. Pero itong si Marvin, wala ba talaga tayong gagawin dito? Kanina pa ako kating-kating bugbugin to eh. Biruin mo, hinatian na nga siya ng yaman na nakakuha natin sa visit na islang yun. Nagawa pa niya talagang maging gahaman. Pag-aawayin mo pa kaming magpinsan, gago tong Marvin na to ah. Bakit niyo ba kasi ako sinama rito? Para bugbugi ka sana eh. Kaso itong si Fidel, ayaw eh. Naawa sa'yo. Tino mo ginawa mo? Mabuti sa'yo yung tao, ikaw lang yung siraulo. Napapailing na lamang ang lalaking si Marvin. Nung gabing yon, hindi na muna pinayagan ni Lyndon ng 2 na bumalik sa bahay. Doon sila lahat sa hideout magpapalipas ng gabi. Gusto mo bang makauwi? Mabibigo ka lang. Kita mo yung mga bantay, mga notorious yan. Di ko alam kung saan nakilala ni Lyndon yan eh. Pero papatayin ka ng mga yan kapag lumagpas ka sa bakod. Hindi naman ako aalis eh. Mas ligtas ako rito. Fidel, hindi ko pa rin alam kung bakit mo ako niligtas. Di ba nga sinabi ko na kanina? Ibig ko sabihin, bakit ganyan ka kabait? Kung ikaw ang gumawa sa akin ang ginawa ko sa'yo, baka hinayaan na lang kitang lapain ng aswang na yun eh. Bakit mo ba kinuha yung kayamanan ko? Siguro nga tama ka. Binabago talaga ng kayamanan ng ugali ng isang tao. At yun ang nangyari sa akin. Ngayon lang din naman kasi ako nakatikim ng ganitong yaman eh. Pero hindi naman ako nagbago. Kagaya nga ng sinabi mo, hindi naman tayo pareho. Iba ang kinalakihan mo. Iba rin ang kinalakihan ko. Pero ano man ang pinanggalingan ko, alam kong sasabihin mo sa akin na hindi yung dahilan para maging masamang tao. Buti naman alam mo. Iwan ako ng pamilya ko nang malaman nilang galing sa isla yung mga yaman na dala ko. Ganun din naman ako eh. Iniwan din ako ni Linda. Kaya nga gusto ko na sanang ibalik yung kayamanan na to. Kasi gusto ko maging payapa ang buhay namin mag-asawa. Pero ano? Sabi ng pinsan ko, ibalik man natin o hindi ang yaman, papatayin pa rin tayo ng aswang na yun. Nakatikim na kasi siya ng tao eh. Kaya susunod-sunurin na raw yun ng aswang. Anong gagawin mo dyan sa yaman mo? Di ba ayaw naman niya ni Linda? Hindi papaliwanag ko na lang sa kanya na maayos. Sayang naman kung tatapon ko lang sa dagat itong mga to. Isa pa, hindi naman totoong aswang ang may-ari nito eh. Mga Hapon na may-ari nito. Sa bagay. Pero pre, patawarin mo ako kanina ha. Hindi ko na alam ang pinag-aagawa ko. Okay lang, basta bumawi ka na lang. Ngumiti na lamang ng papilit si Fidel. Maya-maya pa, pumasok na rin sila sa loob at naglatag ng karton. Nung gabing yun, ginawa na lamang una ni Fidel ang kanyang bag. Sa nangyari kasi, nahirapan na rin siyang magtiwala kay Marvin. Sadyang pinahahalaga na lang talaga niya ang pagkakaibigan at pinagsamahan nila. Kinabukasan, kagigising lang ng 2, nakaupo sila sa tapat habang hawak-hawak ang tasa ng kape.
dumating si Lyndon. Meron itong masamang balita sa kanila. Grabe, pinagbuntungan yung iba natin mga kasama. Wala namang namatay sa kanila pero lahat critical. Yung mga kasama natin? Yung natitirang 7, silang lahat. Ang inaalala ko lang baka mamaya punta naman sila sa ospital at doon sila tuluyan. Sa mga sandaling yun ay nagtindigan na naman ang balahibo ni Fidel. Nakaramdam din siya ng awa para sa iba nilang kasamahan. Nakokonsyensya rin siya. Alam naman kasi nilang lahat na kung hindi sila nagpunta sa islang yon ay wala namang mapapahamak sa kanila. Uy, anong balak mo? Dito na muna siguro tayo. Galit sa atin ang mga tao Sinisisi na nila tayo, lalo na ako. Nalaman na kasi nila na nakuha natin yung ginto. At alam na rin nila na yung aswang sa isla ay yung aswang din sa baryo ngayon. Naasahan ko na talaga mangyayari to Ang maganda na lang na gawin natin ngayon, patayin niyang aswang na yan. Para kahit papano, makabawi naman tayo sa kanila. Marami pang baril dyan. Yun ang gagamitin natin mamaya kapag hinanap na natin yung aswang na yun. Meron akong tanong. Itanong mo na, pabebe ka pa Sigurado ba kayong nag-iisa lang yung aswang na yon? Bakit? May nakita ka ba kasama siya? Wala. Di nag-iisa lang. Common sense lang, no? Sinasabi ko lang naman, paano kung hindi natin alam na may iba pa pala siyang mga kauri, pero wala lang sa isla? Insan, may punto nga siya. Kung sakaling ganun nga, papatayin din natin yung mga yun. Yun naman talaga mangyayari dun Sasapat ba yung mga gamit natin? Naku, dami mong tanong. Malamang oo. Naninigurado lang ako na kakayanin natin hanggang sa dulo ng laban. Ang tinutuno ng mga sinasabi mo ngayon Siguraduhin mo lang na wala kang gagawing katarantaduhan habang kasama ka namin Kasi kung meron, ako mismo papatay sa'yo. Bakit? Kaya mo bang pumatay? Tama na yan. Walang patutunguhan ng pagtatalo ninyo. Ang mabuti pa, pag-usapan na lang natin kung paano natin mahuhuli o mapapatay yung aswang na yon. Bumuntungin nga na lamang si Lyndon. Naging kalmado na rin naman ang usapan na yon. Maya-maya lang, inilabas na rin ni Lyndon ang iba pa nilang gamit. Namili na si Fidel at Marvin ng armas na gagamitin nila. Pagkatapos noon, nagtungo na sila sa gubat para pag-aralan kung paano bumaril ng maayos. Makalipas lang ang ilang oras, umalis na rin sila roon. Bumuo na sila ng magandang plano. Sa huli, nauwi ang kanilang usapan sa mabigat na desisyon. Yun ay balikan ng isla. Hinala kasi nila ay mas madali nilang matatagpuan ang aswang na yon doon. Nakahanda na yung 3 bangka na gagamitin natin para mamayang gabi. Tandaan nyo, wala nang atrasan to. Hindi na natin patatapakin sa baryo yung matandang aswang na yun. Tumango na lamang si Fidel, pero sa kaloob-looban niya ay hindi niya maiwasang hindi mangamba. Mabilis na lumipas sa mga oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Handang-handa silang lahat ng mga sandaling yon. Pagdating nila ng dalampasigan, huminga ng malalim si Fidel. Bigla niya kasing naalala ang kanyang asawa. Aminadong na-miss na niya ang babae, pero kailangan na muna niyang ayusin ang gulong ginawa nila. Habang naglalayag sila sa katubigan, nakita nilang may usok mula sa isla na kanilang pupuntahan. Dahil dito, inihanda na nila ang kanilang mga dalang baril. Hindi nagtagal, nakatapak na rin sila sa isla. Kailangan natin maghiwa-hiwalay para mas madali nating mahuli yung lintik na yun. 3 grupo. Kaya naman, di ba? Kami, dito sa gitna. Yung 2 grupo sa magkabilang gilid. Fidel at Marvin, sumama kayo sa amin. Tinumbok ng grupo nila Lyndon ang gitnang bahagi ng isla. Gamit ang kanilang malalaking flashlight, nakikita nila ang kanilang dinadaanan. Tahimik lamang silang iniinspeksyon ng bawat madaanan. Palingon-lingon sa gilid at sa likod. Wala silang makitang kakaiba, pero nanatili pa rin ang pangamba. Hindi sila nagiging kampante lalo na't balwarte ng aswang ang kanilang pinuntahan. Kung puntahan na kaya kagad natin yung pinanggagalingan ng usok? Bago natin puntahan yun, kailangan na muna nating siguruhin na wala siyang ibang kasama. Di ba, yun yung kinakabahala mo? Oo, tama si Lyndon. Ako ang tama kasi naniwala rin kayo.
Tama ka kaya sa akin? Mag-focus ka na nga. Bumuntong hininga na lamang ang lalaking si Marvin. Sa kanilang pagpapatuloy, hindi nila inaasahan na magkakatagpo-tagpo na sila ng iba pa nilang mga kasama. Ayon sa mga yon, nagpabalik-balik na lang daw sila sa kanilang dinaraanan. Hinala nga ng iba, baka may naglalaro sa kanilang engkanto kaya hindi nila mahanap ang daan. Magsama-sama na lang tayo lahat. Pupunta na natin kung saan nagmumula yung usok. Huwag gagawa ng ingay ha, magdaan-daan. Kailangan natin biglayin yung matandang aswang na yun. Naglakad pa sila ng halos 5 minuto. Hanggang sa nakarating na sila sa isang parang baryong maliit. Hindi nila inakala na sa islang yon, meron din palang mga naninirahan. Masyado kasing malaki ang isla kaya hindi pa nila natutuklasan ang ibang parte. Papasok na sana sila sa baryong yon pero pinigilan sila ni Marvin. Oh, bakit na naman? Huwag tayong basta lumapit. Paano kung ang baryong yan baryo ng mga aswang? May punto siya ulit. Hindi natin alam kung anong klaseng mga tao ang naninirahan dyan o kung tao nga ba yung mga nandyan. Tingnan nyo, 4 na bahay lang ang meron. Ibig sabihin, kakaunti lang talaga sila rito. Tapos, wala pa tayong nakikitang bangka sa dalampasigan kahit nung unang punta natin dito. Ibig sabihin, hindi sila lumalabas sa isla na to. Magtataka ka, anong kinakain nila? Mukhang ubos naman na mga hayop dito bukod sa ibon na ang tataas lumipad. Kaya mahirap ulihin. Maiisip mo na lang na weirdong pamumuhay ang meron sila rito. Kaya baka mga aswang din ang mga nakatira dyan. Aba, nag-iisip ka na rin talaga ngayon ha? O sige, susundin natin yung sinasabi mo. Bakit? Akala nyo ba porke babae lang ang alam ko wala akong utak? Aba, malay ba namin kung puro kalandian lang yung laman ng utak mo? Nitong mga nakaraan nung pumutok yung balitang may aswang na sa atin, nagbabasa-basa na ako ng tungkol sa aswang Inihanda ko rin naman yung sarili ko. Oo na, dami mo pang sinasabi. Ito na ang naisip ko. Kailangan meron pumunta sa baryo na yan para alamin kung mga tao ba talaga nandyan. Paano natin malalaman kung tao o aswang ba yung mga nakatira dyan? Palatandaan ba kayo? Nagdala ako ng bawang dito at asin. Sabi nila, takot ang aswang sa bawang at asin. Kapag sinabuyan ko sila at natakot sila o kaya nasaktan, alam na kaagad. O sige, Insan, ikaw na sumama sa akin. Marvin, ikaw na muna bahala rito sa mga kasama natin ha. Mula rito, tanawin niyo naman kami. Sesenyas na lang kami kapag alanganin. Uy, huwag kang gagawa na katarantaduhan ha, sinasabi ko sa'yo. Hindi ka sasantuin ng mga nasa likod mo. Oo na, wala pa rin tiwala Naglakad na magpinsan patungo sa nakikita nilang baryo. Nakahanda lang ang mahabang baril na dala nilang dalawa. Marahan silang lumapit sa baryo habang pa isa-isang tinitingnan ang bawat madaraan ng madilim. Nang makalapit na sila sa isang bahay, meron silang narinig na bulungan. Nagkasinyasan na magpinsan. Naunang lumapit si Fidel sa pintuan. Tao po! Tao po! May tao po ba sa loob? Narinig mo na nga may nagbubulungan, nagtatanong ka pa talaga. Para lang makasiguro. Nakailang katok si Fidel, pero wala namang nagbubukas ng pinto. Inulit pa niya ang pagkatok. Sa puntong yun, narinig na nilang natataranta ang mga nasa loob. Maya-maya pa, narinig na rin nila ang may hinang angil sa loob. Dahil doon, agad na niratrat ni Lindo ng bahay. Sa puntong ito naman ay mabilis na sumunod sa kanila sila Marvin. Sa mga putok na kanilang pinakawalan, nabulabog ang mga nasa bahay. Sabay-sabay na angil na ang kanilang narinig. Mga aswang nandito! Patay na lahat ng mga yan! Nagsilabasa ng mga aswang sa kabahayan. Pinagbababaril nila ang mga yon. Meron naman silang natatamaan, pero sadyang mabibilis ang iba kaya nakakatakas. Buong akala nila ay pabor sa kanila ang sandaling yon pero hindi nila alam na malaking pagkakamali pala ang pagpunta nila roon. Naloko na! Pagtingin nila sa mga puno, nakita nila ang sandamukal na aswang na nakatuntong doon. Lahat ay umaangil na parabang takam sa kanila. Ano ba tinutunga niyo dyan? Barilin niyo na yan! Naunang nagpakawala ng maraming bala ang lalaking si Lindon. Dahil doon ay nagpulasa ng mga aswang. Pero sa ginawa nilang yon,
mas lalo lang nagkaroon ng pagkakataon ng mga aswang para makakuha ng tamang pwesto. Maya-maya pa, bigla na lang pinaghihila ang iba nilang kasama. Hindi nila malaman kung saan-saan lumilitaw ang mga yon. Magdikit-dikit tayo, bilis! Nagtalikuran sila ng mga sandaling yon, kaya lahat ng aswang na magtatangkang lumapit ay natatamaan lang ng bala. Bagay na naging bentahe nila sa mga pagkakataong yon. Sabi sa inyo, marami sila eh. Mas kaunti lang tayo, nabawasan pa ng 3. Baril ang hawak natin, hindi toothpick, kaya bakit ka natatakot? Hindi naman ako natatakot. Pinagsasabi mo dyan. Nakikiramdam lamang sila sa mga sandaling yon. Bigla na lang kasing nawala ang mga aswang. Pero nararamdaman pa rin nilang nasa paligid lamang. Sa mga pagkakataong ito, nararamdaman na nilang malapit na silang maubusan ng bala. Kaya kailangan nilang tipirin ang mga bala nila dahil hanggang sa mga pagkakataong yon, hindi pa rin nakikita ang matandang si Topper. Ano nang gagawin natin? Uubusin natin ang mga tukol na yon hanggang sa lumabas na yung pinakapakay natin dito. Halos 10 minuto silang nasa loob na nakikiramdam. Nung una, akala nila ay umalis na ang mga yon. Pero nang maglakad na sila, bigla na lamang lumabas ang mga aswang at tumatake. Maririnig na lamang ang mga pag-angil at putukan ng baril. Inubos na nila ang bala nila sa huling grupo ng mga aswang na lumusob sa kanila. May mga tama na rin ang iba nilang kasamahan ng mga sandaling yon. Iilan na lang ang nakatindig. Ang iba ay hindi na rin makatayo dahil sa mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Ubus na yata sila. Oo. Tapos tayo malapit na rin maubos. Kayong 3, alalayan niyo ang kasama nating sugatan ha. Dalhin niyo sila sa ligtas na lugar at asikasuhin ninyo. Kaming 3 naman, hahanapin na namin ang matandang aswang. Tumango lamang ang 3 lalaki. Habang sila Lindo naman ay umalis na rin doon at pinagpatuloy ang paghahanap sa matandang aswang. Kaya pa ba ng mga bala niyo? Isang magasin na lang ang reserva ko eh. Sa akin, wala na. Kaya pa yan. Papatayin natin yung matandang yun. Alam mo ba kung nasaan siya? Hindi. Pero hahalugugin natin tong isla na to kung kinakailangan. Ang laki nito. Baka mamaya eh, kakahanap natin sa kanya. Patayin na niya yung mga kasama natin. Eh di sana nagpaiwan ka ron para mabantayin mo sila. Huy, ano ba? Ang bira naman kayo. Nasa peligro na yung buhay natin. Nagtatalo pa talaga kayo? Napailing na lamang si Lindon. Umuntongin na nga naman itong si Marvin. Tinapik ni Fidel sa balikat ang dalawa. Palis na sana sila nang marinig na nila ang tinig na matandang lalaki. Ako na lalapit sa inyo para hindi na kayo mahirapan pa! Napalingon sila sa likuran. Nakita nila matandang nakatayo lang na parabang hindi naman natatakot sa mga baril nila. Sandali itong tumingin sa buwan saka tumawa ng mahina. Hindi naman nagsayang ng oras ang 3 lalaki. Pinagbababaril nila ang matanda. Nanlalaki ang kanilang mga mata nang makitang hindi man lang nila yung tinamaan. Putik! Anong klaseng aswang yan? Alam niyo na ba mga aswang ay mas malalakas kapag bilog ang buwan? Napatingala ang 3 lalaki. Nakita nilang bilog na bilog ang buwan. Kaya pala ganun na lamang kabilis sa matandang lalaki sa pag-ilag. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin nila ito tinigilan. Hindi sila magpapatinag kahit na anong mangyari. Wala kaming pakialam kahit maghugis puso pa yung lintik ng buwan na yan! Pinaulanan nila ng pinaulanan ng bala ang aswang na si Topper. Pero kahit ni isa, hindi nila yun tinamaan. Nagtataka sila dahil bigla na lang silang nawawala sa focus habang binabaril nila ang matanda. Dumating sa puntong wala na silang bala at tanging kutsilyo na lamang ang hawak-hawak nila. Ngayon, magiging patas na ang laban! 3 kayo! Mag-isa ko! Kutsilyo! Laban sa kabaw ka! Huwag ka mayabang, tanda! Gamitin mo yung mahaba mong kuko! Ilabas mo na yan! Ayokong mamatay kayo kaagad. Gusto kong dahan-dahan yung maramdaman ang hirap. Gusto kong iparanas ang parusa sa inyong unti-unti. Magsisisi kayo na ninakaw niyo ang pagbabayari ng mga aswang.
Pagmamayari ng mga hapon ng mga kayamanan na kinuha namin, no? Kaya wala kang karapatan na angkinin ang hindi naman sa inyo. Kami ang nangalaga at nagbantay sa kayamanan na yon. Kaya wala kayong karapatan doon. Ano ba kasing gagawin nyo sa kayamanan? Kakain lang naman kayo ng tao kapag gusto nyo. Ang dali-dali lang para sa inyo kumuha ng tao eh. Kaya para sa inyo kayamanan na yan. Wala na kayong pakialam. Gagamitin nila ang kayamanan para mas magparami at para mas marami pa silang mabiktima. Tama! Yung kayamanan na yun ang dahilan kung bakit may mga taong nagpupunta rito eh. Ginagawa nilang pain yung mga kayamanan. Kaya sila nagagalit kasi wala nang dahilan ng mga tao para pumunta pa sa islang ito. Alam niyo naman pala eh. Pwes, ngayon, pagbabayarin ko na lang kayo sa ginawa ninyo. Eh di lumapit ka rito na masaksakan namin, daldal mo! Tumakbo ng mabilis sa matandang lalaki. Sa bilis nito, hindi man lang nila ito nagawang saksakin. Sa halip, sila pa ang naagrabyado sa mga sandaling yun. Sinakal ng aswang si Fidel, habang dinakma naman ito sa kaliwang kamay si Lindon. Sabay silang binalibag sa sahig. Sinipa-sipa sila ng malakas hanggang sa mamilipit na sila sa sobrang sakit. Nakita naman ng aswang si Marvin na sasaksakin siya sa likod. Nahawakan ni Mang Topper ang kamay ng lalaki. Hinigpitan ng pagkakahawa kaya naramdaman ni Marvin na parang nadudurog na ang kanyang kamao. Aray! Ano? Masarap ba? Masarap! Eto, masarap! Biglang tinusok ni Marvin ang daliri niya sa mga mata na matanda. Dahil dito ay nabitiwan siya nito. Hindi naman nagsayang ng pagkakataon si Fidel. Nang makabangon, sinipa niya ang aswang sa pagitan ng mga hita nito. Kinuha naman ni Lindo ng mahabang baril at sinundot ng malakas sa matanda sa puwitan. Sa ginawa nilang yon, nakita nilang tila nasaktan si Mang Topper. Kinuha nila ulit ang kutsilyo. Dahil mas malapit si Fidel, sinubukan niyang saksakin ang matanda sa dibdib. Pero sa kasamaang palad, naisalag nito ang braso nito. Dumistansya ang matanda. Kitang-kita na tila namimilipit pa rin yun. Menopause ka na nga, nabayagan ka pa. Teka, nagme-menopause ba ang lalaki? Ano nga akala niyo? Matatalo niyo ako kapag napis ang itlog ko? O matatalo niyo ako kapag nasundot niyo ang tumpong ko? Kahit mawalan ako ng palingin, hindi niyo ako matatalo! Muling umatake ang matandang lalaki sa kanila. Galit na galit ito. Walang ibang magawa ang tatlo kundi ang ilaga ng sipa at suntok ng aswang. Pero dahil nga di hamak na mas mabilis sa kanila ang matandang yon, sa huli ay nabugbog pa rin sila. Natanggalan na ng isang ngipin si Lindon, habang si Marvin naman ay tuluyan ng nabali ang kamay. Si Fidel naman, sarado na ang kabilang mata dahil sa maga. Pero kahit na ganoon ang kanilang estado, hindi sumagi sa kanilang isipan na sumuko. Para lang kayong katawan ng punong saging na masarap suntok-suntokin hanggang sa lumambot! Ha! Ano, kaya niyo pa ba? Kaya ko pa. Ipin pa lang ang natatanggal sa akin. Ano, gusto mo ulo naman? Sana leg mo naman ang mabali. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung gusto niyo pang mabuhay. Naisip ko lang na pwede ko kayong bigyan ng pagkakataon. Pero kailangan niyong mamili. Papatay ko kayo o bubuhay ko kayo pero haalikan niyo ang pako at magiging karagat ko kayo. Kapal naman ang mukha mo. Nakikita mo ba pa mo? Mas malinis pa yata paa ng buhaya kaysa sa paa mo eh. E di ayaw niyo na talaga mabuhay. Sige, tutuluyan ko na kayo para makita niyo ng tuluyan ng minamahal niyong Diyos. Lumapit ang matandang aswang. Hinawakan nito sa leeg ang lalaking si Fidel. Hinigpitan ng pagkakasakal. Nanlalabo na mga mata ni Fidel ng kagatin ni Marvin ang paa ni Mang Topper. Nabitiwan nito si Fidel. Si Lindon naman, buong puwersang sumampa sa likuran ng matanda at sinakal ito gamit ang braso. Headlock to, pre! Sinubukan ni Fidel na suntukin sa sikmura ang matanda. Ang kaso nga lang ay matigas pala ang kalamnan nito. Para lang siyang sumuntok sa pader. Kaya ang naisip ni Fidel, kunin ulit ang kutsilyo. Habang sinasakal ito ni Lindon, sinaksak niya naman ang matandang aswang sa kaliwang dibdib.
dahilan para mapasigaw ito ng malakas. Nagawa nito makalaya sa pagkakasakal ni Lyndon. Ang pagsaksak na ginawa ni Fidel ang siyang nagdulot ng taranta kay Mang Topper. Dumistansya ito sa kanila. Binunot na matanda ang kutsilyo at tumagas ang dugo nito at napaubo ng ilang ulit. Ano? Mukha yatang napatigil ka. Mamamatay ka na matanda ka. Kung mamamatay man ako ngayon, mas maganda kung inadamay ko na kayo! Biglang humaba ang kuko na matandang si Mang Topper. Sa puntong ito, kinabahan na ang tatlong lalaki. Kahit na nangihina na ang aswang nakatapat nila, alam nilang may kakayahan pa rin itong patayin sila. Nagkakaroon sila ng pagdududa kung kakayanin ba ng kutsilyong hawak nila ang mahabang kuko na matandang aswang. Pinagpapawisan na ng malamig si Fidel. Sama-sama tayo sa impyerno! Iika-ikang lumapit ang matanda sa kanila. Medyo may kabagalan na ang kilos nito kaya kahit na papaano ay nagagawa na rin nilang makailag. Pero hindi sila naging kampante. Kaya na natin to mga pre. Kain na lang! Bali na tong kanan ko eh! Fidel, sabayan natin. Kumuha na magandang tiyempo magpinsan. Maya-maya lang ay nasaksak nila ulit si Mang Topper sa kaliwang dibdib. Dahil 3 saksak na ang tinamo ng aswang, tuluyan na itong napaluhod. Wala na! Tapos ka na! Kahit napapatay niyo ako, habang buhay ko kayong guguluhin! Ano? Magmumulto ka? Aswang na multo? Wala kaming pakialam, no? Biglang lumapit si Lyndon. Napapikit na lamang si Fidel nang tapusin na ni Lyndon ang buhay ng mabangis na aswang. Bumagsak na ang matandang si Topper at tuluyan ang nalagutan ng hininga. Sa puntong iyon, saka pa lamang naramdaman ng tatlo ang sakit at hirap na dinanas nila. Kumirot ang galos nila sa katawan. Makakatabi silang nakaupo habang nakasandal sa puno. Sakit ng buong katawan ko. Parang hindi na ako makakapaglakad. Ako rin. Yung pa ako rin ang sakit. Kumusta naman ako na may baling kamay? Maya-maya pa'y dumating na ang ilang pa nilang mga kasama. Inalalayan sila ng mga yon na madala sa bangka. Ligtas naman silang nakaalis sa isla. Nang makabalik sila sa baryo, marami pa rin ang galit sa kanila. Karamihan sa mga nagagalit sa kanila ay ang pamilya ng mga namatay na kasama nila. Pero hindi na nila yon inintindi pa. Katwiran nila, ang mga anak nila ang kusang sumama sa kanila sa isla. Hindi nila kasalanan kung nasilaw din sila sa kayamanan. Makalipas ang ilang araw matapos ang labanan sa isla, tuluyan ang nawala ng pakialam ang mga tao sa kanila. Pero ang iniisip na lamang nilang tatlo ay wala na rin ang aswang na magdudulot ng kapahamakan sa lahat. Para itama ang kanilang nagawang pagkakamali, ang mga gintong kanilang nakuha ay ibinigay na lamang nila sa simbahan at bahay ampunan. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga yaman para ipaubaya sa iba yon. Sige na, Insan. Napita mo na asawa mo. Mag-usap kayong dalawa. Sabihin mo na rin nagbago na ako kaya pwede na tayo maging magkaibigan. Manahimik ka. Hindi ito tungkol sa'yo, no? Nasa harapan na sila ng bahay ng kapatid ni Linda nung oras na yon. Itong araw na susuyuin na ng lalaki ang kanyang asawa para muli na silang magsama. Sinabi niya ang lahat at naikwento na rin niyang natalo na nila ang aswang. Sinabi rin niya na wala na ang kayamanan sa kanila. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Oo, mahal. Kahit tanungin mo pa yung simbahan at bahay ampunan, nasa kanila na yung mga ginto. Linda, magsama na tayo ulit. Miss na kita eh. Pangako, hindi ko na ulit-uulitin yon. Mamumuhay na ulit tayo ng simple at payapa. Mabuti naman nagbago ka na. Magsasama na ba tayo ulit? Oo. Namimiss na rin naman kita eh. Alam mo naman na ang gusto ko lang naman ay payapang buhay. Fidel, nagtitiwala ako sa'yo. Kaya sana huwag mo nang sirain ang tiwala ko sa'yo ulit ha. Oo, mahal. Hindi ko nasisirain ang tiwala mo. I love you. I love you so much. I love you too. Kukunin ko lang yung mga gamit ko sa loob at magpapaalam na rin ako kay ate.
Hintayin mo na lang ako dito Pagpasok ng babae sa loob, agad namang lumapit sa kanya si Lyndon at Marvin. May dinukot si Lyndon sa bulsa nito. Isang maliit na supot na gawa sa tela. Oh, yung diamante yan Bakit may ganyan ka pa? Di ba nga sabi ko, ginto lang ang binawi. Wala naman sinabi na kasamang diamante Kuha ka kahit kailan. Kailangan nyo ni Linda yan para makapagsimula ulit. Kumuha na ako, 7. Ikaw, kuha ka rin. Mga siraulo talaga to mga to. Kakabati lang namin ni Linda Ano ka ba? Sabihin mo na lang kaagad, huwag ka na magsinungaling. Yun sa bagay, kaya lang naman siya naggalit kasi nagsinungaling ako O sige na, kuha ka na. Hati-hati tayo. Nagtawanan na lamang ang tatlong lalaki. Pinagatian nila ang mga diamanteng natira kay Lyndon. Nalaman naman ni Linda ang tungkol doon, pero hindi naman na ito nagalit. Ang mahalaga naman kasi para sa babae ay nagsasabi ng totoo ang kanyang asawa. At para din sa kanila, walang masama kung pakikinabangan nila yon dahil ibinahagi naman nila ang ibang yaman sa ibang tao. Mula noon, namuhay na ng mapayapa ang mag-asawa. At makalipas nga lang din ng 2 taon, binayayaan na sila ng anak. Isang bagong miyembro ng pamilya na nagsilbing liwanag sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Wakas,